Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2191200. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Humahaba ang itim na balahibo. Tahimik na nagbago ang kanyang banal na diwa. Sa loob ng magulong mundo, nabawi ni Mateo ang kanyang orihinal na anyo. Nang makita ni Megan ang mahiwagang eksenang ito, nanginig ang kanyang magandang katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Mula nang mabihag si Megan, araw-araw na siyang namumuhay sa kawalan ng pag-asa at takot. Takot sa hinaharap, takot sa hindi alam. Alam niyang hindi na niya makikita si Mateo. Ngunit, sa gitna ng kawalan ng pag-asa na ito, talagang nalagpasan ni Mateo ang mga patong-patong na bara at kadena, at pagkatapos ay nakarating siya sa harap niya. Hindi moari ang kanyang pagkagulat. Sorpresa, pag-aalala, pananabik. Hindi mabilang na emosyon ang naghalo sa puso ni Megan. Kuya Mateo, hindi ako nananaginip, di ba? Malabo ang mga mata ni Megan dahil sa mga luha, na para bang nasa panaginip siya. Lumapit si Mateo at marahang niyakap si Megan habang sinasabing, syempre hindi ito panaginip. Sinundo ka ni Kuya Mateo pauwi. Akala ko pa nga hindi makikita pa. Hinga, hinga. 10 taon ng kawalan ng pag-asa, na inagaw mula sa bingit ng kamatayan, ang pagkabalisa sa puso ni Megan ay kasalukuyang hindi mapigilan. Ang kanyang pag-iisip ay parang pagkapit sa isang piraso ng naanod na kahoy bago malunod. Ang ganoong uri ng pagkabalisa ay mahirap ipahayag sa mga salita. Paanong hindi alam ni Mateo ang nararamdaman ni Megan? Hindi rin siya nagsalita, niyakap lang siya ng marahan ng ganito habang sinasabing, umiyak ka. Medyo din ang pakiramdam mo pagkatapos mong umiyak. Hindi niya alam kung gaano katagal din ang lumipas, unti-unting tumigil ang pag-iyak. Sa kalangdahan daw ang inangat ni Megan ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Mateo habang sinasabi, Kuya Mateo, pasensya na, ako. Tinulungan siya ni Mateo na panasan ang mga luha at sinabi ng may magaan na ngiti, ulol na babae, kailangan pa bang sabihin ang ganitong mga salita sa pagitan natin? Hindi mo na kailangang sabihin pa. Naiintindihan ko. Sa loob ng 2,000 taon ng paghihirap na ito, para kanino ginawa ito ni Megan? Siyempre para sa kanya iyon, Mateo. Kung tungkol naman sa ganitong uri ng resulta, natural lang na hindi rin ito ang inaasahan ni Megan. Paano naman siya masisisi ni Mateo? Isang pangungusap, 2,000 taon ng mga hinaing, lahat ay natunaw. Matapos makaramdam ng lungkot, mas lalong nagulat si Megan. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas bilang second firmament Empyrean, hindi niya talaga makita ang cultivation ni Mateo. Kuya Mateo, ito ba ang mundo mo? Parang iba. Sa pagkakataong ito lamang ito napansin ni Megan. Nakita niya ang nakapalibot na tanawin at natuklasan na ito ay lubhang naiiba sa mga ordinaryong maliliit na mundo. Medyo nagulat siya. Anong klaseng hangganan na kaya ang narating ni Mateo sa mga sandaling iyon? Tumango si Mateo at sinabing, tama, ang mundo ko ay tinatawag na mundo ng kaguluhan. Iba talaga ito sa mga ordinaryong maliliit na mundo. Sasabihin ko ulit ito sa iyo sa hinaharap. Kailangan muna nating mag-isip ng paraan para makaalis dito. Umiling si Megan at sinabing, Kuya Mateo, alam kong kahanga-hanga ka, pero wala itong silbi. Ang mga paghihigpit sa silid na ito ay itinakda ng Nine Origin ng banal na lahi. Ang kanyang lakas ay hindi maarak. Nagtatakang tanong ni Mateo, anong klaseng lahi ba itong banal na lahi? Bakit ka magiging banal na anak nila? Sabi ni Megan, sabi nila ang banal na lahi ay isang lahing pinagpala ng langit. Kaya naman, tinatawag nila ang kanilang sarili bilang banal na lahi. Kakaunti ang populasyon ng banal na lahi, ngunit ang bawat isa ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Para sa akin. Hindi ko rin alam, ngunit maaaring may kaugnayan ito sa pagsasama ng aking espiritu at katawan. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi napigilan ang kanyang mga kilay na magdikit. Isang lahing pinagpala ng langit. Napakataas ng dating ng mga damdamin. Hindi alintana kung lahi ng tao o lahi ng demonyo, pareho silang hindi nang ahas na magsalita ng ganoon kalaki. Kung gayon, bakit naman makikisalamuha ang banal na lahi na ito sa mga halimaw sa kailaliman? Tanong ni Mateo.
Ipinagmamalaki ng mga halimaw sa kailaliman ang paglilingkod sa banal na lahi, at sinusunod nila ng lubusan ang banal na lahi. Kung tungkol naman sa relasyon sa pagitan nila, hindi ko alam. Malinaw na wala ring masyadong alam si Megan. Ngunit si Mateo ay labis na nabigla sa kanyang puso, ang mga halimaw sa Abyss ay napakalakas, higit na nalampasan ang mga taong may parehong antas. Ngunit ang gayong mapagmataas na lahi ay talagang yumuko bilang pagsuko sa banal na lahi. Makikita na ang banal na lahi na ito ay talagang napakalakas. Tumanggaw si Mateo at sinabing, napakalakas ng mga paghihigpit dito. Kahit ang espasyo ay selyado. Pero hanggat aalis tayo sa bahay na ito, may tiwala akong ilalabas kita. Nagpakita si Megan ng isang mahirap na tingin habang sinasabi, pero hindi nila ako papayagang lumabas ng bahay na ito. Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, bahala ka na sa akin. Pagkalabas ng bahay na bato at pagbukas ng mga restriction, nakahinga ng maluwag si Manya. Moses, ang galing naman nitong batang dinala mo. Kung mahikayat niya ang banal na anak, maituturing kang nakagawa ng isang malaking tagumpay. Sa oras na iyon, ililipat ka ng emperador na ito sa banal na kabisera. Tumingin si Manya kay Moses nang may papuri. Nitong mga nakaraang araw, ang pagganap ni Megan ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Ngayon, sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Natural lang na nasiyahan siya sa batang ito na mahusay ang pagganap. Taos-pusong sinabi ni Moses, ang pakikibahagi sa mga pasanin ni Lord Manya ay karangalan ni Moses. Bahagyang tumanggaw si Manya at malamig na sinabi, nitong mga nakaraang araw, si Lord Nine Origin ang humahawak sa usapin ng daanan ng dalawang mundo. Sa palagay ko ay malapit na ang oras. Kapag nasiguro na ang daanan ng dalawang mundo, maipapadala na natin ang banal na anak sa kalaliman. Oh, tama, ano ang hinahanap mo sa akin? Sinabi ni Moses, dumating ang nasasakupan upang iulat kay Lord Manya na nitong mga nakaraang araw, may isa pang pangkat ng mga powerhouse ng tao na pumasok muli sa daanan. Ang pangkat na ito ng mga powerhouse ng tao ay napakalakas, ngunit natalo pa rin namin sila. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nasasakupang ito ay nagkaroon lamang ng isang pirek na tagumpay dahil napakarami ng mga nasawi. Naningkit ang dalawang mata ni Manya at nakangiting sinabi, ikaw pala itong lalaking ito, nagrereklamo ka pala sa emperador na ito tungkol sa pagiging mahirap. Relax ka lang. Mamaya, ililipat ko sa iyo ang ilang tauhan mula sa iba pang mga commander ng Outer Region. Tuwang-tuwa si Moses at sinabing, maraming salamat, Panginoong Manya. Natawa si Manya at sinabing, gusto kong pasalamatan itong batang dinala mo. Kung mapapayapa niya ang banal na anak, ano pa ang halaga ng maliit na bagay na ito? Ang lahi ng halimaw sa Abyss ay medyo magulo. Ang pagpapahirap sa kanila sa pakikitungo sa mga babae ay mas masakit pa kaysa sa pagbaba sa ika-18 antas ng impyerno papuntang Manya. Ang pagpapakita ni Mateo ngayon ay lubos na nagpalaya sa kanya. Kaya paano siya hindi magiging masaya? Sa ganitong paraan, hindi na rin naging maarte ang dating kausap niya kay Moses, at naging napakabait niya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, may mga galaw na nagmumula sa loob. Panginoong Manya, ang banal na anak ay pumayag ng manatili. Sabi niya ay may sasabihin siya kay Panginoong Manya. Panginoong Manya, tuloy po kayo. Sa loob ng bahay na bato, mayroong isang hadlang na nagpapalaganap ng boses sa labas. Ang boses ni Mateo ay nagmumula sa loob. Nang marinig ito ni Manya, hindi niya napigil ang matuwa ng husto, at dali-daling binuksan ang mga paghihigpit. Pagbukas pa lang ng pintong bato, papasok na sana si Manya sa bahay na bato. Pero sa pagkakataong ito, bigla siyang nakatuklas ng isang bagay na mali. Walang halimaw mula sa kailaliman sa bahay, kundi isa pang tao. Agad na naramdaman ni Manya na hindi ito maganda at malapit ng sumabog. Gayunpaman, huli na ang lahat. Huwag gumalaw. Sigaw ni Mateo, habang ang mahalagang enerhiya sa kanyang katawan ay biglang umaagos. Gamit ang time freeze na ito, halos nagamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Agad na pinigilan si Manya ng kapangyarihan ng langit nung daw. Gayunpaman, si Manya ay isang makapangyarihang emperador ng langit. Malayo siya sa kung ano ang kayang pigilan ng kasalukuyang Mateo. Lumangoy ang mga marka ng daw sa kanyang katawan. Malapit na siyang makawala sa mga tanikala ng time freeze sa isang iglap.
Gayunpaman, ang maikling sandaling ito lang ang kailangan ni Mateo. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, nagsimula na ang batas pangkalawakan, na nagdadala kay Megan at nag-teleport palabas ng bahay na bato. Teknik ng Spatial Node. Isinama ni Mateo sina Megan at Moses, gamit ang Spatial Node Technique, at agad na bumalik sa teritoryo ni Moses. 2,172. Ang serye ng mga aksyon na ito ay natural at maayos, at hindi kapani-paniwalang mabilis. Mula sa pagsasagawa ng immobilizing art hanggang sa pag-teleport palabas, hanggang sa pagsasagawa ng Spatial Node Technique, eksaktong oras lang ang kailangan para lumipad ang mga kislap mula sa isang piraso ng flint. Matagal nang kinalkula ni Mateo ang lahat. Kapag nalagpasan ni Manya ang mga limitasyon, matagal na sana siyang nakatakas. Si Manya ay isa lamang First Firmament Heavenly Emperor. Bagamat napakalakas niya, ang mga limitasyon ng time freeze sa kanya ay medyo kapaki-pakinabang pa rin. Ang kailangan ni Mateo ay sa mismong sandaling iyon. Pagbalik sa teritoryo ni Moses, muling ipinakita niya ang mas malawak na sining ng teleportasyon. Imposibleng maabutin siya ng isang emperador sa langit sa loob ng maikling panahon. Hanggat nakatakas sila palabas ng Black Flame Cave, wala nang magagawa sa kanya ang mga halimaw na nasa abyss. Sige. Paglipag, hindi nag-atubili si Mateo, direktang dinala ang 2 tao at nagsagawa ng mas malawak na teleportasyon. Bagamat malaki ang Black Flame Cave na ito, gamit ang kasalukuyang spatial law ni Mateo, ang pag-teleport palabas ay nasa loob lamang ng ilang paghinga ng oras. 3 tao ang naglakbay sa kalawakan at nakita ang pasukan ng Black Flame Cave sa loob lamang ng ilang segundo. Nang makita ang bughaw na langit sa labas ng Black Flame Cave, ang mukha ni Megan ay nagpakita ng matinding tuwa. Hindi niya inakalang makakabalik pa pala siya sa Heavenspan World. Gayunpaman, hindi nang ahas si Mateo na maging kahit kaunting pabaya, hinihimok ang batas pangkalawakan hanggang sa limitasyon. Hindi siya nag-aalala kay Manya dahil ang inaalala niya ay ang makapangyarihang divine race na iyon. Hindi pa siya nakakita ng mga powerhouse ng divine race noon at hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga powerhouse ng divine race. Kung may anumang mga pabago-bago sa kanyang plano, malamang nakasalalay ito sa makapangyarihang divine race na ito. Unti-unting lumalapit ang pasukan, ngunit ang paghinga ni Mateo ay lalong naging mahirap. 100,000 talampakan. 50,000 talampakan. 10,000 talampakan. 5,000 talampakan. 1,000 talampakan. Nasa harap mismo ng kanilang mga mata ang pasukan. Natatanaw na ni Mateo ang 3 tao sa labas ng Angry Nether River. Pero nang mga sandaling iyon, biglang may nangyaring kakaiba. Isang nakakatakot na puwersa ng kamao ang Samire sa kawalan at agad na dumating. Putok. Nang inig ang kawalan, ang mas dakilang teleportation art ni Mateo ay direktang nasira. Natamba ang 3 tao. Biglang iniangat ni Mateo ang kanyang ulo, isang figure ang nakatayo sa itaas ng pasukan. Dahil sa liwanag, hindi ito malinaw na nakita. Nakatayo ang figurang ito nang nakalagay ang mga kamay sa likod, ang tingin na nakatingin sa ibaba mula sa isang mataas na lugar ay nagpapakita ng paghamak sa 3 tao. Itinuon ni Mateo ang kanyang pansin at tumingin sa paligid para lamang makita na ang figure ng kabilang panig ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Pero ang aura na lumalabas sa katawan niya ay halos kapareho ng kay Heavenly daw. At sa kanyang katawan, sunod-sunod na pinong linya ang pumulupot sa paligid. Thou Mark. Tumingin si Mateo sa kabilang panig, ang kanyang ekspresyon ay walang kapantay na seryoso. Makapangyarihan. Isang kapangyarihang nakapagpahirap sa paghinga ng mga tao. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagbigay kay Mateo ng pakiramdam na hindi niya kayang magtagumpay gamit ang puwersa. Nang makita ang taong ito, ang mga mata ni Megan ay nagpapakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Siyam na pinagmulan. Ang taong ito ang makapangyarihang tagapanguna ng Divine Race, ang Nine Origin. Banal na anak, sundan mo si Nine Origin pabalik. Ang banal na lahi ang iyong tahanan. Walang ekspresyong sabi ni Nine Origin. Kinagat ni Megan ng bahagya ang kanyang mga labi, umiling, at sinabing, hindi na ako babalik. Bumantong hininga ng marahan si Nine Origin, ngunit humarap kay Mateo at sinabing, ikaw ang Mateo na tinutukoy ng banal na anak na babae. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi sa malamig na boses, tama. Ako ito.
Bahagyang tumango si Nine Origin at sinabing, pumasok sa Divine Capital ng mag-isa at inilabas ang Divine Daughter sa ilalim ng mga eksperto. Masasabi kong napakagaling mo. Kung wala ako, malamang magtatagumpay ka talaga. Sayang lang at kailangan mong mamatay. Isang bahid ng determinasyon ang sumilay sa tingin ni Megan at sinabi niya, kung mamamatay si Kuya Mateo, hindi ko rin itatagal ang isang walang kabuluhang buhay. Bahagyang ngumiti si Nine Origin at sinabing, hindi rin siya mapatay, sumama ka sa akin pabalik sa kailaliman. Walang pag-aalinlangang sinabi ni Megan, sige, sasama ako sa inyo. Gaya ng sinabi niya, sunod-sunod na makapangyarihang aura ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na nakapalibot kay Mateo ang tatlong tao. Naunang sumugod si Manya. Lumuhad sa harap ni Nine Origin ng may malakas na kalabog, at sinabi niya ng may takot at pangamba, dakilang Sage Nine Origin, karapat-dapat mamatay si Manya. Malamig na sabi ni Nine Origin, bigyan mo ako ng dahilan para hindi ka patayin. Nang inig ang buong katawan ni Manya, inilalahad ng detalyado ang mga pangyayari noon. Nang marinig ito ni Nine Origin, hindi napigilan ang kanyang mga kilay na kumunat ang noo. Dati niyang pinagsasama-sama ang spatial channel at nararamdaman ang mga pagbabago bago sa kalawakan, kaya naman kikilos siya. Kung hindi, matagal nang nadakip ni Mateo si Megan at nakataka sa oras na ito. Kaya naman, labis din siyang nagalit sa mga Manya na nagbabantay kay Megan. Hindi niya lang inaasahan na si Mateo ay may ganitong mahimalang paraan para madala ang banal na anak gamit ang kakaibang pamamaraan. Kahit na may kabanalan si Nine Origin, hindi rin niya maiwasang palihim na makaramdam ng swerte sa oras na ito. Kaunti na lang at magtatagumpay na sana si Mateo. Tiyo Nine Origin, anong nangyayari? Sa pagkakataong ito, isang binata ang umarte at lumapit, katabi ni Nine Origin. Nanliit ang mga mata ni Mateo, ang aura ng binata na ito ay kapareho ng kay Nine Origin, nakabilang din sa banal na lahi. Bahagyang tumango si Nine Origin at sinabing, si Shin ba yan? Shin, may gustong kumuha sa banal na anak. Mabuti na lang at napigilan ko ito. Lumingon si Shin kay Mateo at nakasimangot na sinabi, ito ba ang hamak na taong ito? Tumango si Nine Origin at sinabing, tama. May ekspresyon ng paghamak si Shin habang sinasabi niya, ang mga mababang tao ay nararapat mamatay. Ang paglapastangan sa banal na anak ay paggawa pa ng sunod-sunod na krimen. Manya, bakit hindi ka pa kumilos? Baka sa mukha ni Manya ang matinding galit, labis siyang nagalit kay Mateo. Isang tao ang talagang gumanap bilang isang mataas na emperador sa langit. Bukod pa riyan, isa pa itong tao na mas mababa ang antas kaysa sa kanya. Opo, Panginoong banal na anak. Yumuko si Manya bilang tugon at akmang kikilos na. Umiling si Nine Origin at sinabing, pumayag ang banal na anak na sumama sa atin, kaya hayaan mo na siyang umalis. Banal na anak, maaari ka na bang sumama sa amin ngayon? Tumingin si Megan kay Mateo, tila ayaw humiwalay. Pero wala siyang ibang magawa kundi ang umalis. Kung hindi siya aalis, gamit ang lakas ni Mateo, wala nang pag-asa pang makaalis sa lugar na ito. Kulang na kulang ang huling hakbang na ito. Napangiti si Megan ng mapait at masakit sa kanyang puso. Kuya Mateo, mag-ingat ka. Tumulo ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Megan. Pero nang sandaling iyon, lumingon siya, may isang kamay na humawak sa kanya. Kuya Mateo. Nagulat si Megan. Ngumiti si Mateo. Ngumiti ng napakaliwanag. Ngunit may bahid ito ng kabayanihan at kalungkutan. Magkadikit ang puso nila ni Megan, kaya paano niya hindi malalaman ang iniisip ni Mateo. Oo, sa personalidad ni Mateo, paano niya nagawang panoorin itong umalis nang walang ginagawa. Tumingin si Mateo kay Nine Origin at sinabing may malamig na ngiti, paano kung ang lahi ng banal? Ngayon, lalabanan ko ang lahi ng banal na ito. Gusto kong ilayo si Megan, kaya ko. Lakarin ang bangkay ko. Paano ako, Mateo, tatayo sa likod ng aking babae at iwawagayway ang aking buntot ng may kaawa-awang? Bahagyang kumurap ang tingin ni Nine Origin at hindi nagsalita. Kumunat ang noo ni Shin at mapanghamak niyang sinabi, mayroon ka namang gulugod, pero anong karapatan ng isang mahinang tulad mo na sabihin ito? Nararapat ka lang tumayo sa likod ng mga babae at iwagwag ang iyong buntot ng kaawa-awa. Gustong makita ng banal na anak na ito kung gaano katatag ang iyong mga buto. Pagkatapos magsalita, tumingin si Shin.
Naintindihan ni Manya ang Senadorias na ito. Nakita ko lang siyang nag-abot ng kamay. Sumenyas siya, at pagkatapos ay ilang daang halimaw sa antas ng abis ng Empyrean ang direktang pumaligid kay Mateo ng mahigpit sa 3 tao. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabi sa isang seryosong boses, "Megan, lumabas ka muna." Alam ni Megan na malamang ito na ang laban ni Mateo na may pinakamaliit na tsansa ng tagumpay hanggang ngayon. Kahit noong kaharap niya si Kanoon-noon, may kislap pa rin ng pag-asa si Mateo. Pero, ang taong kaharap ni Mateo ngayon ay si Nine Origin, isang napakalakas na nilalang. "Kuya Mateo, ikaw. Mag-ingat ka." Pipiliting pinipigilan ang mga luha, umatras si Megan palabas ng larangan ng digmaan. Inilabas ni Mateo ang kanyang aura at malamig na sumigaw, "Halika at lumaban." 2173. Halika at lumaban. Ang 3 salitang ibinuka ni Mateo ay parang tambol sa gabi at kampana sa umaga sa isang monasteryo, na umalangaw-ngaw sa buong hangganan. Dahil sa dominanteng aura, nagmukha si Mateo na isang Diyos ng digmaan. Hindi siya dapat lapastanganan. Wala ni isang tao ang talagang nangahas na humakbang papalapit. Ang ilang daang Empyrean powerhouses ay talagang isang lubhang nakakatakot na puwersa sa labas ng mundo. Ang ganitong hanay ng mga kalaban ay halos kayang pabagsakin ang karamihan sa mga malalaking kabisera ng imperyo sa Heavenspan World. Pero ngayon, si Mateo lang ang tinakot nila. Binunot ni Mateo ang espadang may buto at buong pagmamalaking tumayo sa gitna nila, taglay ang kabayanihan at kalungkutan ng isang mandirigmang hindi na muling babalik. Naintindihan niya na unang bagzo pa lang ito. Pero wala siyang pakialam. Bakit siya, Mateo, matatakot sa isang labanan? Kumunat ng mariin ang noo ni Shin, halatang hindi siya nasisiyahan sa pagganap ng mga halimaw na nasa abis. "Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Gusto niyo bang personal na kumilos ang banal na anak na ito?" Malamig na sigaw ni Shin. Noon lang tila nabaliw ang mga halimaw na nasa abis, sumugod papunta kay Mateo. Ilang daang halimaw sa antas ng abis ng Empyrean, mayroon pang ilang halimaw sa abis ng 4th at 5th Firmament Empyrean. Anong klaseng nakakatakot na puwersa ito? Gumuhit ng linya ang espadang may buto ni Mateo, biglang umatake si Sword Hollow Edge. Sa isang palitan lang, 3 halimaw sa antas ng abis ng 1st at 2nd Firmament Empyrean ang namatay sa ilalim ng espada. Pero sa sandaling ito rin nahulog si Mateo sa dagat ng mga halimaw. Ang buong paligid niya ay napapaligiran ng malalakas na pag-atake. Balewala lang kay Mateo ang mga pag-ataking ito. Sa ilalim ng batas pangkalawakan, madali niyang maiiwasan ang ganitong antas ng pag-atake. Ang mga dapat niyang talagang pag-ingatan ay ang mga halimaw sa 5th Firmament Empyrean Abyss. Dahil ang mga pag-iral na ito ay maaring makasakit sa kanya. Sa ilalim ng magulong labanan, imposibleng tuluyang maiwasan ng batas spatial ni Mateo ang mga pinsala. Tutal, masyadong malakas ang lakas ng mga halimaw sa 5th Firmament Empyrean Abyss. Ang espada ni Mateo ay lumangoy na parang isang gumagala na dragon, gumagala sa gitna ng karamihan, papasok at aalis ayon sa gusto nito. Sa mga lugar na marating nito, aanihin nito ang buhay ng mga halimaw na nasa mababang antas ng bangin ng walang awang. Totoo isang espada na tumitawid sa kawalan. Tunay na espada na hangkag na ukit. Banal na dragon na yuyurak sa langit. Sunod-sunod na galaw ang isinagawa ni Mateo, at marami sa kanila ang napatay niya hanggang sa nataranta ang kawan ng mga halimaw. Kumunat ang noo ni Shin, halatang hindi siya nasisiyahan sa pagganap ng mga halimaw sa abis. Humph! Talagang walang kwentang bagay. Napakaraming Empyrean ang talagang walang magagawa sa isang 2nd Firmament Empyrean. Malamig na sanggal ni Shin. Pero hindi katulad niya si Nine Origin. Sa halip medyo interesado niyang sinabi, "Zin, hindi mahina ang punk na ito." Isa pa. Kakaiba ang punk na ito. Nanghahamak na sabi ni Shin, "Ano na naman?" Sa harap ng banal na lahi, ang sangkatauhan ay isa lamang langgam na madudurog sa unang suntok. Umiling si Nine Origin at sinabing, "Ibang-iba ang batang ito. Napansin mo ba? Natatapos niya ang mga laban ng sunod-sunod, hinihigop ang kapangyarihan ng mga kupas na itim na kristal ng demonyo." Gaano katalas ang mga mata ni Nine Origin? Kahit palihim na ginawa ito ni Mateo, malinaw niya itong nakita.
Sa bawat halimaw sa abis na napapatay niya, inaagaw niya ang kupa na itim na Devil Crystal at palihim na hinihigop ang kapangyarihan nito. Pero sa oras na ito, ang bilis ng pagsipsip ni Mateo ay 10 beses kaysa sa karaniwan. Wala nang pakialam ang kasalukuyang Mateo sa anumang katatagan ng kaharian. Kailangan niyang dagdagan agad ang lakas niya ngayon din. Kailangan niyang pagyamanin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng patuloy na mga labanan, at pagkatapos ay mararating niya ang pinakamataas na antas ng Chaos Realm sa gitna ng proseso. Walang hadlang sa unang yugto ng Chaos Realm. Hanggat patuloy siyang sumisipsip, mabilis niyang mapapalaki ang kanyang lakas. Sa kasalukuyan, ang kanyang kaharian ay mabilis na umaangat patungo sa tugatog ng Chaos Realm. Kaya naman, kahit na matindi ang labanan, ang Chaos Divine Essence ni Mateo ay hindi nabawasan, bagkus ay tumaas pa ito, at ang kanyang lakas ay biglang lumakas. Nagbago ang ekspresyon ni Shin at napasigaw siya sa gulat, paano nangyari iyon? Sisubog at mamamatay ang mga tao dahil sa pagsipsip ng malademonyong enerhiya. Bahagyang ngumiti si Nine Origin at sinabing, "Hey, ano ang kakaiba rito?" Kahit hindi ko alam kung anong paraan ng cultivation ang ginagamit ng batang ito, kaya niyang gayahin ang aura ng mga halimaw sa abis at lokohin ang lahat. Sapat na iyon para ipahiwatig ang kanyang kakilakilabot na aspeto. Nanginig ang buong katawan ni Shin at hindi makapaniwalang sinabi niya, paano ito naging posible? Kahit ang ating banal na lahi ay hindi kayang gawin ito. Ngumiti si Nine Origin at sinabing, ang lalaking makakapagpahanga sa Divine Daughter ay tiyak na magiging kakaiba. Siyempre, natural na mas lala siya kumpara sa Divine Son. Pagkatapos lamang marinig ito ay saka lamang naging mas maayos ang ekspresyon ni Shin. Siyempre naman. Ang ating banal na lahi ang pinakamalakas na lahi sa mundo, samantalang ang bawat isa sa ating mga sangay ay may mga natatanging talento. Sila ay may ganap na makapangyarihang mga nilalang. Ilang malupit na labanan na ang naranasan ng banal na anak na ito bago ko pa man makuha ang posisyon ngayon. Kung tutuusin, bilang isang tao lamang, ano ang mga kwalifikasyon niya para mabanggit kasabay ng banal na anak na ito? Bahagyang ngumiti si Nine Origin, halatang pagsang-ayon dito. Alam niya na para makamit ni Shin ang mga tagumpay ngayon, iyon ay ang pag-asa sa lubos na lakas, pagdurog sa kanyang mga kapantay at pagmamalaking pagtayo sa ibabaw ng lahat ng mga bayani. May kwalifikasyon siya para maging mayabang. Sa pagkakataong ito, biglang lumingon si Nine Origin kay Megan. Humakbang ito ng isang hakbang at nakarating sa harap niya. Tumigil ka. Malamig na sigaw ni Megan. Ngumiti si Nine Origin at sinabing, banal na anak, nangako na si Nine Origin na palalayain siya. Siya ang ayaw. Maaari ka bang sumama sa akin ngayon? Malamig na ngumiti si Megan at sinabing, huwag mo nang isipin yan. Kumalat na ang aking banal na diwa sa buong katawan ko. Hanggat gumagalaw ka, sisubog ako at mamamatay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mo. Kumunat ang noo ni Nine Origin. Hindi niya akalain na ganoon pala kay terminado ang Divine Daughter. Bumantong hininga siya at sinabing, kalimutan mo na yan, ituloy mo na ang panunood. Sa oras na ito, ang labanan ay nasa isang mainit na yugto na. Ang espada ni Mateo ay lumitaw na parang hangin, pumapatay sa bawat galaw, at nakapatay na ng ilang dosenang halimaw sa kailaliman. Malapit na ang kanyang kaharian sa pinakamataas na antas ng Chaos Realm sa unang yugto. Ngunit sa tabi niya, si Manya ay nasa matinding galit at nagpakawala ng isang buhos ng pang-aabuso sa mga nasasakupan sa ibaba. Mga baboy ba kayong lahat? Napakaraming Empyrean ang hindi kayang harapin ang isang maliit na tao. Hindi niya inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Mateo. Ang mga makapangyarihang nilalang na iyon ng Fifth Firmament Empyrean ay hindi kayang hawakan si Mateo at pinaikot-ikot lamang sila ni Mateo. Samantalang si Mateo ay parang isang matalas na talam. Sa mga lugar na kanyang nadidaanan, walang pakundangang umaani siya ng mga buhay. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, malakas na sumigaw si Manya, lahat kayo'y magsibaba para sa emperador na ito, patayin ninyo ang batang ito. Kinakausap niya ang 12 commander ng 6th Firmament Empyrean. At sa oras na ito, biglang tumaas ang aura ni Mateo. Sa wakas, naabot na niya ang tugatog ng unang yugto ng Chaos Realm. Patayin! 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 Umungol si Mateo ng 3 beses, humakbang sa kawalan, at lumabas ang espiritu ng tunay na dragon.
Ereheng dragon na nangingibabaw sa kalawakan. Ang espiritu ng tunay na dragon na yumayapak, ang langit ay napunit at ang lupa ay nahati, ang kawalan ay nanginginig. Sa ilalim ng Fifth Firmament Empyrean, lahat sila ay talagang nadurog hanggang sa mamatay ng paa na ito. Isang paang nakadurog sa mahigit 100 halimaw sa kailaliman ng Empyrean hanggang sa mamatay. Hindi pa nakakaakyat sa entablado ang mga Sixth Firmament Empyrean at ang mga powerhouse ng Fifth Firmament Empyrean ay takot na takot hanggang sa umatras sila sa isang tabi. Si Mateo na lang ang natitira sa larangan ng digmaan, siya na lang ang huling nakatayo. Natahimik ang buong lugar, lahat ay gumamit ng walang kapantay na gulat na mga mata upang tumingin kay Mateo. Kahit na ang mga halimaw sa Sixth Firmament Empyrean Abyss na nagbabalak palang bumagsak, lahat sila ay natakot na huwag sumulong. Ang kasalukuyang Mateo ay maituturing na isang Diyos ng mga demonyo, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi nila kayang talunin gamit ang puwersa. Ang mga arrogant at matigas ang ulong halimaw sa kailaliman ay napigilan din ni Mateo sa aura. Sunod-sunod na pinatay ang daan-daang halimaw sa antas ng abyss ng Empyrean, hindi lamang nabawasan ang kanyang kahangahangang momentum, kundi tumaas pa ito sa isa pang pinakamataas na antas. Swoosh! Itinuro ni Mateo ang kalawakan at galit na tumitig siya habang umuungal, isang grupo ng mga langgam, na nang-ahas na mag-angkin na sila ay mataas, bumalik muli. 2,174. Ito ay isang laban ng walang pag-asa, ngunit ang kay-abangan ni Mateo ay nagpatakot sa langit at lupa. Kahit para sa isang makapangyarihang tulad ni Nine Origin, ang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha ay unti-unting naglaho rin. Ang pumalit dito ay isang pahiwatig ng paggalang. Hindi isang Diyos si Mateo. Sa ilalim ng mga pag-atake ng ilang daang Empyrean na sumasaklaw sa kalangitan, kahit na mahusay siya sa batas pangkalawakan, nagtamo na rin siya ng malalaking pinsala. Ngunit hindi nito naapektuhan kahit kaunti ang kanyang kahangahangang momentum. Patayin ninyo ako. Mga hanggal, gusto nyo bang galitin ang emperador na ito hanggang sa mamatay? Iisa lang siyang tao. Iisa lang. Galit na galit si Manya hanggang sa padyak-padyak niya ang kanyang mga paa at umungol sa kanyang mga nasasakupan. Tila nahihiya rin ang mga commander ng halimaw na demonyong Empyrean sa ikalima at ika-6 na firmament, umuungal at sumugod patungo kay Mateo. Sa oras na ito, ang bilang ng mga halimaw sa abyss ay bumagsak ng husto, ngunit umabot ito sa mas mataas na antas pagdating sa kalidad. Kahit walang grupo ng mga initial stage Empyrean na unti-unting bumaba, nakakuha pa rin sila ng mas malalakas na Sixth Firmament Empyrean. Gaano kaitikot ang ganitong uri ng lakas? Ilang dosenang itim na figure ang sumugod mula sa lahat ng direksyon, halos walang patay na anggulo. Halos tinakpin ng malakas na aura ang buong espasyo. Isang atake na walang dead angles. Isang bahid ng malamig na ngiti ang sumilay sa mga sulok ng labi ni Shin. Patay. Gaano man kahanga-hanga ang kanyang batas pangkalawakan, tiyak na mamamatay din siya ng walang duda sa ilalim ng atakeng ito. Sabi ni Shin nang may malamig na ngiti. Pinag-isipan niya ito. Kung siya si Mateo, sa ilalim ng ganitong uri ng pag-atake ng walang kahit kaunting blind spot, wala nang pag-asa pang mabuhay. Huwag gumalaw. Isang salita lang ang lumabas, parang tumigil ang oras. Tumigil ang lahat sa paligid. Ang ilang dosenang walang kapantay na nagwawala at naliligaw na halimaw sa kailaliman ay agad na nawala ng malay sa ere. Kahit gaano pa kalakas ang kanyang lakas, kahit gaano pa karami ang bilang, sa ilalim ng Heavenly Thou True Word, wala pa rin itong saysay. Nanliit ang mga mata ni Shin, habang nakatingin sa eksenang ito ng may labis na pagkabigla. Para siyang nakakita ng multo. Maging ang mga pupil ni Nine Origin ay lumiit din, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting pagkamangha. Kahit alam niyang imposibleng lokohin siya ni Manya, hindi pa rin siya lubos na ng ahas na paniwalaan ito. Makalangit na daw, tunay na salita, pagtigil ng oras. Kahit siya, hindi niya rin magawa ang ganitong bagay. Hindi rin ito magagawa ng marangal na lahi ng Diyos. Ito ba ay talagang nagawa ng hamak na taong ito sa Third Firmament Empyrean? Pero sa sandaling ito, sa wakas ay naintindihan na niya kung bakit kayang dalhin ni Mateo si Megan at tumakas. Ereheng dragon na nang ibabaw sa kalawakan. Galit na sigaw ni Mateo, at muling lumitaw ang banal na dragon.
Nang tapakan nila ito, ang mga imperyong emperador ng Fifth Firmament ay agad na dinurog at naging kalat-kalat na laman at dugo. Wala ni isa ang nakaligtas. Ang mga halimaw sa kailaliman ng Sixth Firmament Empyrean ay nagkalat din sa kung saan-saan, lahat ay malubhang na sugatan. Ang kombinasyon ng dalawang makapangyarihang likas na banal na kakayahan ng lahi ng dragon ay maaaring maituring na walang talo. Kung hindi lang dahil sa napakababang kaharian ni Mateo, ang pagpatay sa mga halimaw na nasa abyss ay hindi rin magiging kakaiba sa pagpatay ng mga manok. Pero kahit na ganoon, habang pababa ang paa, nagtamo ng malubhang pinsala ang Sixth Firmament Empyreans. Sa sandaling ito, lubos na naramdaman ng lahat ang kapangyarihan ni Mateo. Kahit maraming powerhouse dito, marami pa ring late-stage Empyrean Realm Abyss monsters at pati na rin ang Heavenly Emperor level Manya, mayroon pang ang Supreme Powerhouse tulad ni Nine Origin. Pero ang ikatlong langit na Empyrean na ito ay nagdulot pa rin sa kanila ng isang hindi maalis na pagkabigla. Masyado bang mahina ang mga halimaw sa Abyss? Syempre hindi. Masyado lang talagang malakas si Mateo. Gayunpaman, hindi tumigil si Mateo. Ilang dosenang guhit ng liwanag ng espada ang agad na lumitaw, lumipad diretso patungo sa mga halimaw sa kailaliman ng Sixth Firmament Empyrean. Pu! 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 Bumagsak sa lupa ang mga halimaw na nasa bangin ng may malakas na kalabog, nawalan na ng lakas para lumaban pa. Muling nabalot ng matinding katahimikan ang buong eksena. Sa isang palitan ng salita, ilang dosenang Fifth Firmament Empyreans ang namatay, at ang Sixth Firmament Empyreans ay malubhang nasugatan at halos mamatay. Inabot ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan sila. Ang mga kupas na itim na kristal ng demonyo ay hinigop niyang lahat. Kasabay ng pag-ikot ng kanyang pamamaraan ng cultivation, parang usok ang mga agos ng itim na enerhiya na bumuhos sa katawan ni Mateo. Paano ito naging posible? Paano naging ganito kalakas ang isang maliit na tao? Anong klaseng pag-iral ba ang meron sa taong ito? Sa pagitan ng taong ito at ng banal na anak, sino sa tingin ninyo ang mas malakas o mas mahina? Hindi mapigilan ng mga halimaw na nasa bangin na ito mag-isip ng ganito. Tila gustong kumpirmahin ang kanilang iniisip, itinaas ang dulo ng espada ni Mateo, nakaturo kay Shin habang sumisigaw sa malinaw na boses, ang banal na anak ng banal na lahi, di ba? Hindi ba ninyo pinupuri ang inyong mga sarili na kayo ang lahing pinili ng mga Diyos? Mangangahas ba kayong lumaban o hindi? Punong-puno ng dugo si Mateo mula ulo hanggang paa. Dala ang momentum ng kanyang unang tagumpay, siya ay walang kapantay at dominanti, na nagbigay kay Shin ng napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi. Sumimangot ang mukha ni Shin, malamig ang kanyang mga titig. Isang hamak na tao ang talagang nangahas na pukawin ang makapangyarihang banal na lahi. Tunay na pabaya at bulag. Humph! Parang langgam ka, wala ka pa ring kwalipikasyon para hamanin ako. Mapanghamak na sabi ni Shin. Malamig na ngumiti si Mateo at puno ng pangungutya habang sinasabi, hindi ba ito kwalipikasyon, o hindi ka naglakas loob? O ang iyong kapangyarihan ay umaasa sa mga nasasakupang ito na may malalim na cultivation realms? Puno ng paghamak at pang-iinsulto ang mga salita niya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Shin, nagliliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Kumurap-kurap ang tingin ni Nine Origin, at ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Zin, ang batang ito ay karapat-dapat sa iyong pagkilos. Kumunot ang noo ni Shin at sinabing, Tio Nine Origin, ako, si Shin, na lumalaki hanggang ngayon, ay nakaranas ng libu-libong malalaki at maliliit na labanan, ngayon lang ako nakagawa ng galaw laban sa isang kalaban na mas mahina kaysa sa akin. Ang batang ito ay isa lamang Third Firmament Empyrean. Anong kwalipikasyon ang mayroon siya para ako ay kumilos? Sabi ni Nine Origin, nasaksihan mo na ang lakas niya. Tinatanong mo ang sarili mo. Noong nasa kaharian niya pa, mas magaling ka pa ba kaysa sa kanya? Nabulunan si Shin nang marinig iyon. Malinaw na tinusok ng mga salita ni Nine Origin ang kanyang sugat. Pagkatapos ay narinig niya si Nine Origin na dahan-daang nagsasabing, bukod pa rito, pakiramdam ko ay hindi pa lubusang nagsisikap ang batang ito. Nagbago ang mukha ni Shin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon.
Kahit na matapos niyang gamitin ang Heavenly Daw True Word, hindi pa rin niya nagagamit ang buong lakas niya. Kumurap ang tingin ni Shin at sinabing, sige. Gustong makita ng banal na anak na ito kung gaano kalaki ang kakayahan ng batang ito. Pagkatapos magsalita, umindayog ang figure ni Shin at nakarating na sa tapat ni Mateo. Tiningnan niya si Mateo gamit ang titig na parang nakatingin sa isang patay at sinabi ng may malamig na ngiti, "Brat, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Ilabas mo ang buong lakas mo. Kung hindi, wala ka ng pagkakataon." Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Kung mapipilitin mo akong gamitin ang lahat ng lakas ko o hindi ay depende iyon sa kakayahan mo." Malamig na tumawa si Shin, pabago-bago ang aura sa buong katawan niya, direktang natanggal ang damit sa itaas na bahagi ng katawan niya. Sa mga natukoy na kalamnan, 8 asul na disenyo ang walang katiyakang lumalangoy sa kanyang katawan, na nagbibigay sa mga tao ng isang misteryoso at malalim na pakiramdam. Lumiit ang tingin ni Mateo, bahagyang nagpapakita ng gulat. "Mababang tao, ipapaintindi ko sa inyo kung paano kayo namamatay. Ang nililinang ninyong mga tao ay ang banal na Daw, samantalang ang nililinang ng ating banal na lahi ay ang langit na Daw. Hindi natin kailangang intindihin ang langit na emperador. Hanggat iniuukit natin ang langit na Daw sa ating mga katawan, magagawa nating pakilyusan ang langit na Daw. Ang banal na anak na ito ay kasalukuyang nasa gitnang yugto ng 7 markang langit na kaharian ng langit, na siyang gitnang yugto rin ninyong Empyrean Realm. Gamit ang inyong lakas, ang banal na anak na ito ay sadyang nakakabawa sa aking dignidad na kumilos." May pagmamalaking tingin si Shin habang nagpapatuloy, "Sa tingin mo ba ay napakalakas ng iyong Heavenly Daw True Word?" Hey, hindi ako natatakot na sabihin ito sa iyo. Bawat suntok na ibinubuga natin, iyon ay suntok ng Heavenly Daw. Ano ang halaga ng Heavenly Daw True Word? Tumingin si Mateo kay Shin at sinabing may malamig na ngiti, "Napakasama mo talaga. Ang dami mong sinasabi, para lang ipakita ang iyong pagiging superior. Ang pagiging superior ay nasusuklian gamit ang mga kamao, hindi sa pamamagitan ng mga salita mula sa iyong bibig." Sumimangot si Shin, at malamig na sumigaw, naghahanap ng kamatayan. Swoosh! Sa isang iglap, nawala ang anyo ni Shin. Nanliit ang mga mata ni Mateo, at nanindigan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Dahil wala siyang oras para mag-isip, diretso siyang sumuntok. Putok! Isang nakakatakot na alon ang umalangaw-ngaw. Lumipad palabas pabalik ang figure ni Mateo. 2,175. Makapangyarihan ang Panginoong Anak na Banal. Taong parang langgam, sa harap ng Panginoong Banal na Anak, matutamba ka sa unang suntok. Ang Panginoong Banal na Anak ay karapat-dapat na maging sugol ng Diyos, hindi dapat lapastanganan. Ang mga halimaw sa abis ay walang kapantay na nasasabik, at masayang naghihiyawan. Ang makapangyarihang lakas na ipinakita ni Mateo noon ay nagpaisip sa bawat isa sa kanila kung ano ang mangyayari sa buhay. Ang banal na lahi na kanilang sinundan ang pinakamalakas na lahi sa mundong ito. Paano naging ganito kalakas ang isang simpleng taong parang langgam? Ngunit ngayon, ginamit ng Panginoong Banal na Anak ang walang kapantay na kalakasan upang patunayan ang kapangyarihan ng banal na lahi. Siyempre, hindi nila namamalayan na nakaranas pala si Mateo ng isang malaking labanan. Hinarap niya ng mag-isa ang daan-daang halimaw sa antas ng abis ng Empyrean. Nakita mo yun. Ito ang kapangyarihan ng banal na lahi. Tayo ang lahing pinagpala ng langit. Tiningnan ni Shin si Mateo mula sa isang mataas na lugar, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ang malakas na suntok na ito ay nagpagulo sa mga laman loob ni Mateo. Gumapang ng may kahirapang tumayo, dumura si Mateo ng bamulong na dugo at ngumiti, medyo nakakatuwa. Ito ba ang banal na lahi? Kung ganoon nga, matitikman mo rin ang kamao ko. Yung kamao mo. Huho! Ngumiti si Shin ng may paghamak. Swoosh! Yumigtad ang figure ni Mateo, at agad na nakarating sa harap ni Shin. Isang suntok ang lumabas. Napakabilis din ang reaksyon ni Shin, isang suntok din ang lumabas. Putok. Kumalat ang nakapangangilabot na mga alon ng hangin. Lumipad palabas ang katawan ni Shin na parang bola ng kanyan, hanggang sa bumangga ito sa kalapit na bundok bago niya napanatili ang kanyang pangangatawan.
Biglang tumigil ang lahat ng hiyawan. Nanliit ang mga mata ni Nine Origin, kasabay ng bahid ng kaseryosohan na sumilay sa kanyang mga mata. Mula simula hanggang ngayon, sa wakas ay nagpakita ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Nakita ko lang ang pagkislap ng kanyang mga mata. Wala rin siyang ideya kung ano ang iniisip niya. Isang suntok na gumaganti. Nanliit ang mga mata ni Shin, habang nakatingin kay Mateo ng may labis na gulat. Hindi naman siya gaanong nasaktan sa suntok na ito, pero kakaiba ang kamao ni Mateo. Ang suntok na iyon ngayon ay tila kapareho ng sa kanya, na naglalaman din ng natitirang alindog ng Heavenly daw. Pero paano ito naging posible? Ang ordinaryong suntok ng isang tao ay naglalaman pala ng konsepto ng Heavenly daw. Sa katunayan, ang ganitong uri ng konsepto ng Heavenly daw ay mas mataas pa sa kanya. Para bang si Mateo ang tunay na makalangit na daw. Habang ginagamit lamang niya ang Heavenly daw. Iyon lang. Nang magtagpo ang peke at ang tunay, agad na naitatag ang antas. Ikaw. Paano mo magagamit ang kapangyarihan ng Heavenly daw? Hindi ito posible. Galit na sigaw ni Shin. Ito ang Heavenly daw ko, hindi ang Heavenly daw mo. Ngumisi si Mateo, na may sinasabing hindi malinaw. Hindi ito ang kapangyarihan ng Heavenspan World. Ito ang suntok kung saan pinaghalo ni Mateo ang asensya, enerhiya, at espiritu. Ang asensya, enerhiya, at espiritu na nagsasama sa isa, ay siya ring pinagmumula ng enerhiya ng kanyang magulong mundo. Sa madaling salita, ito ang kanyang makalangit na daw. Nagdilim ang tingin ni Shin at sinabi niya sa malamig na boses, ang iyong makalangit na daw. Walang hiyang pagyayabang. Wala akong pakialam sa kung ano pa man ang iyong makalangit na daw. Sa harap ng kapangyarihan, lahat ay walang kabuluhan. Pagkatapos magsalita, biglang sumabog si Shin. Isang suntok ng Heavenly daw ang lumipad patungo sa katawan ni Mateo na parang isang mabangis na bagyo. Ang kanyang teknik sa paggalaw ay mabilis na tumago sa kawalan, napakabilis hanggang sa sukdulan. Halos kapantay na niya ang batas pangkalawakan ni Mateo. Ang dalawang tao ay dumating at umalis, tumatawid sa kawalan, ang kanilang bilis ay napakabilis. Kahit ang mga halimaw na nasa ikapito at ikawalong Firmament Empyrean Abyss ay hindi talaga malinaw na nakikita ang laban ng dalawang tao. Wala ring ibang nagawa si Mateo kundi kilalanin ang lakas ng talento ng banal na lahi. Malinaw na hindi naunawaan ni Shin ang batas pangkalawakan, ngunit kaya niyang hiramin ang kapangyarihan ng Heavenly daw at kumpletuhin ang pagtawid sa kalawakan. Pero kahit mahina ang Heavenly daw ni Mateo, isa pa rin itong ganap na Heavenly daw. Ang kapangyarihan ng kanyang asensya, enerhiya, at espiritu na nagsanib sa isa ang siyang bumawi sa pagkakaiba ng kaharian. Pantay ang pagkakatugma ng dalawang tao. Sa ilang paghinga lang, naglaban na ang dalawang tao kahit hindi nila alam kung ilang suntok na ang natanggap nila. Ang dalawang tao, bawat suntok ay may lakas ng Heavenly daw, naglalaban hanggang sa ang buong hangganan ay nagsimulang manginig. Ang ekspresyon sa mukha ni Nine Origin ay lalong naging seryoso. Sa bandang huli, lumitaw pa nga ang balak pumatay. Hindi niya inakalang ang taong ito na biglang dumating ay may ganito kalaking lakas. Lahi ng banal na kalaban ang sangkatauhan, hindi pa sila natatalo sa iisang kaharian. Sila ang lahing pinagpala ng langit, likas na makapangyarihan. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay sa ilalim ng kalangitan. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang mga tao ay dahil napakalakas ng kanilang kakayahang magparami, na nagbunga ng hindi mabilang na mga eksperto, at hindi dahil sa sila ay makapangyarihan ng paisa-isa. Ngunit ngayon, ang taong ito sa harap ng kanyang mga mata ay nakipaglaban sa Divine Son sa isang hindi matatag na cultivation realm ng Third Firmament Empyrean. Bukod pa riyan, nasa ilalim pa rin ito ng mga pagkakataong malubhang na sugatan. Kung lumaki ang taong ito, maaaring siya ang maging pinakamalaking hindi inaasahang aksidente sa dakilang plano ng banal na lahi. Dapat matanggal ang batang ito. Habang nag-iisip siya, isang guhit ng gininto ang liwanag ang biglang kumislap sa ibabaw ng kawalan. Ugong. Isang malakas na kalabog lamang ang narinig. Isang figure ang bumagsak na parang bola ng kanyan, na bagsak sa ilalim ng lupa.
Punong-puno ng dugo si Mateo, parang isang demonyong Diyos, na nakatayo ng may pagmamalaki sa kalangitan. Hanggang ngayon, nagpipigil pa rin si Mateo. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Divine Steel Injecting Spirit at sa wakas ay nalampasan niya ng kaunti si Shin sa usapin ng lakas. Ang mga halimaw sa Abyss, kabilang ang isang Heavenly Emperor powerhouse tulad ni Manya, ay lahat ay tumingin kay Mateo ng may hindi inaasahang pagkabigla. Sa parehong ranggo, dinurog ng mga halimaw sa Abyss ang mga tao. Sa parehong ranggo, dinurog ng Divine Beast ang mga halimaw sa Abyss. Sinundan ng mga halimaw sa kailaliman ng Divine Beast hindi lamang dahil kinakatawan nila ang Heavenly Fiend God, kundi dahil malalakas sila. Pero ngayon, ang pag-iral na itinuturing nilang hindi matatalo sa kanilang paningin ay talagang natalo na. Nakakatakot. Nanlalabo na ba ang paningin ng emperador na ito? Natalo ba talaga ang Panginoong banal na anak? May ekspresyon si Manya na parang nakakita ng multo habang bulalas niya. Paano ito naging posible? Paano maaaring matalo ang banal na lahi? Isang tao nga ba ang talagang lumampas sa banal na lahi? Paano nangyari ang ganitong katawa-tawang bagay? Lubos na binago ng lakas sa pakikipaglaban ni Mateo ang kanilang pagkakaintindi. Ang banal na lahi na sumusuway sa langit ay talagang natalo sa mababang lahi ng tao. Ang ganitong bagay, nahirapan silang tanggapin pagdating sa nararamdaman. Putok. Sa oras na ito, isang figure ang sumugod pataas sa langit mula sa ilalim ng lupa. Mabangis ang tingin ni Shin, may nagliliyab na apoy sa kanyang mga mata, halos matutunaw na si Mateo. Sa paningin niya, si Mateo ay isa lamang hamak na langgam. Wala man lang kwalipikasyon ang langgam na ito para pilitin siyang kumilos. Ngunit ngayon, ang hamak na langgam na ito ay talagang tinapakan ang walang kapantay na mapagmataas na banal na anak. Isang taong minamaliit mo, na itinuring mong langgam, isang taong itinuring mong alabok, ang siyang natalo mo. Anong uri ng pakiramdam ng kahihiyan ang maaaring mas malakas pa rito? Susmariosep na tao, para mapilitan ang banal na anak na ito sa hakbang na ito, sapat na ang iyong pagmamalaki. Ngayon, maaari ka nang pumunta sa impyerno. Pulang-pula ang dalawang mata ni Shin, ang aura sa kanyang katawan ay umaalon sa langit. Ang mga asul na marka ng daw sa kanyang katawan ay naging mga hibla ng pinong sinulid na bumalot sa kanya. Biglang bumaba ang isang aura ng Heavenly daw. Para bang si Shin ay si Heavenly daw. Nagpalit ng kulay ang langit at lupa, nang inag ang kalawakan. Ang galaw na ito ang pinakamalakas na galaw na naunawaan ng banal na anak na ito matapos makaranas ng 3,000 sa malalaki at maliliit na labanan. Ang mamatay sa ilalim ng galaw na ito, sapat na ang iyong pagmamalaki. Tumingin si Shin kay Mateo, na parang nakatingin sa isang patay na tao. Tumingin si Mateo kay Shin, kalmado ang mga mata. Dahan-dahan niyang inilabas ang espadang may buto, asensya, enerhiya, at espiritu, 3 uri ng kapangyarihan, na naging 3 aura, na gumagala sa paligid niya. Ako, si Mateo, ay hindi kailangang hiramin ang kapangyarihan ng Heavenly daw. Ako, si Mateo, ay ang daw ng langit. 2,176. Hawak ni Mateo ang espadang may buto. Sa gitna ng malalakas na hangin, dahan-dahan siyang naglakad palapit sa ilalim ng presyon ng Heavenly daw. Kahit gaano pa kalakas ang hangin at ulan, hindi siya nito kayang galawin kahit kaunti. Gayunpaman, ang kaguluhan ni Mateo ay malayong hindi kasing lakas ng kay Shin. Parang anumang oras ay maaari itong mapatay. Ignorante kang hanggal. Paano magiging katulad ng inaakala mo ang Heavenly daw? Kalawakan na may isang kaisipan. Sumipa si Shin ng isang suntok. Para bang pinagbagsakan ng langit at lupa, dinurog ang mundo. Ang lakas ng suntok na ito ay napakalakas hanggang sa sukdulan. Sa ilalim ng suntok na ito, ang mga halimaw sa Abyss ay talagang nanginag at lumuhod. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na lahi. Sa ilalim ng suntok na ito, ang lahat ay magiging kawalan. Paano ito maiintindihan ng isang ordinaryong tao? Isang sabi ni Manya. Ang suntok ni Shin ang nagpabalik sa kanilang kumpiyansang nawala sa kanila. Naniniwala silang tiyak na magiging abo si Mateo sa ilalim ng suntok na ito. Sa harap ng nakakapangilabot na suntok na ito, ang mukha ni Mateo ay walang anumang alon na parang isang sinaunang balon.
Sa oras na ito, ang kanyang asensya, enerhiya, at diwa ay tumaas sa tugatog at nagsanib sa isa. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinuhos ng buo sa espadang may buto. Isang hiningang espada ng kaguluhan. Gamit ang paraan para mabawasan ang kanyang lakas, mabangis na umatake ang espada ni Mateo. Ito ang kanyang pinakamagaling na espada. Ang espada ng dakilang daw. Sa harap ng espadang ito, ano ang halagang bakas ng kapangyarihang heavenly daw na hiniram ni Shin? Putok. Putok. Nanginig ang kawalan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay agad na naglaho ng walang bakas. Pero sina Mateo at Shin ay ligtas naman. Dahil sa oras na ito, isang figure ang nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Ang taong iyon ay si Nine Origin mismo. Nang magbabanggaan na sana ang nakakagulat na mga suntok ng dalawang tao, mapang-ipong sumingit si Nine Origin. Gamit ang kanyang kahangahangang lakas, pilit niyang winasak ng tuluyan ang todong atake ng dalawang tao. Ito. Anong nangyayari dito? Malinaw na papatayin agad ng Panginoong Banal na Anak ang taong iyon, kaya bakit gumawa ng hakbang si Panginoong Nine Origin? Oo. Bakit naman gagawa ng hakbang si Lord Nine Origin para iligtas ang isang tao? Kung hindi dahil sa ginawang aksyon ni Lord Nine Origin, siguradong patay na ang taong iyon. Ang grupo ng mga halimaw mula sa abyss ay puno ng pagtataka, hindi maintindihan kung bakit walang pakundangang pumagitna si Nine Origin sa ganitong kritikal na sandali. Lumiit din ang mga mata ni Shin at nakasimangot siyang nagtanong, "Tiyo Nine Origin, anong ginawa mo?" Hindi sumagot si Nine Origin kay Shin, ngunit tumingin siya kay Mateo at malamig na sinabi, "Inaamin ko ang pagkatalo sa ngalan ng banal na anak." Nanginig ang buong katawan ni Shin at sinabi niya, "Tiyo Nine Origin, anong sabi mo?" "Natalo ako." Ang isang pangungusap ni Nine Origin ay direktang nagdulot ng kaguluhan. Labis na nagulat ang mga halimaw na nasa kailaliman. Iniisip nilang lahat na nagbibiro lang si Nine Origin. Tumanggaw si Nine Origin at sinabing, "Ngayon lang, kung hindi ako gumawa ng isang galaw, malamang na hindi ka na makakabalik sa kailaliman." Pinagsama niya ang asensya, enerhiya, at espiritu ng tatlong landas sa isa. Hindi ito katumbas ng 1+1+1 na kasing dali ng tatlo. Kahit na malakas ang iyong firmament with one thought, kumpara sa galaw niyang ito, hindi maliit ang pagkakaiba. Sa totoo lang, mataktika na sinabi iyon ni Nine Origin habang isinasaalang-alang ang mukha ni Shin. Hindi naman sa maliit ang agwat, kundi napakalayo nito. Kung hindi siya kikilos, tiyak na mamamatay na si Shin. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi na kayang ilarawan ng pagkakaiba. Huminga ng malalim ang lahat, maging si Megan na nanunood ng labanan sa isang tabi ay namutla rin. Sa loob ng maraming taon, desperado niyang hinabol ang mga yapik ni Mateo. Pero sa huli, ang kay Mateo ay napakalakas na pala. Paanong hindi niya malalaman ang kapangyarihan ng banal na anak? Ang ganoong uri ng heavenly daw ay maaaring, kahit na dumating ang isang taong mula sa Sixth Firmament Empyrean, maaaring hindi rin nila ito maharangan. Nakakagulat talaga ang ataking iyon. Ngunit ang isang taong kasing lakas ng Divine Son ay hindi pa rin kapantay ni Mateo. Imposible. Ako ang banal na anak ng dakilang lahi ng Diyos. Paano ako matatalo sa isang hamak na tao? Tiyo Nine Origin, tumabi ka. Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Sigaw ni Shin kay Nine Origin. Bilang banal na anak ng banal na lahi, gaano kalaki ang ipinagmamalaki ni Shin? Kahit hindi lumaban, paano niya maniniwalang natalo siya kay Mateo? Kahit alam niyang imposibleng lokohin siya ni Nine Origin, ayaw pa rin niyang maniwala. Kahit na nailigtas ng isang hakbang ni Nine Origin ang kanyang buhay, sinira nito ang kanyang umaapaw na pagmamalaki. Mas malala pa ito kaysa sa kamatayan para sa kanya. Kumunot ang noo ni Nine Origin at sinabing, "Banal na anak, napakabigat ng mga bagay na nakapatong sa iyong katawan. Paano ka kikilos ng walang nararapat na pagsasaalang-alang? Ang ating banal na lahi ay nagtagal ng daan-daang milyong taon para lamang mabawi ang ating dating kaluwalhatian, nakalimutan mo na ba?" Nanginig ang buong katawan ni Shin, mahigpit na nakakuyom ang 5 daliri niya, dahilan para lumangit-ngit ang kanyang kamao sa pagkayem. "Naiintindihan ko." Ang mga salita ni Shin ay may bahid ng matinding pag-aatubili.
Tumingin si Nine Origin kay Mateo at sinabi sa isang seryosong boses, hindi ko inaasahan na mayroon palang henyo na katulad mo sa sangkatauhan. Mukhang masyado kong minamaliit ang sangkatauhan. Ang iyong mababang lahi ay kayang dumami ng walang limitasyon. Natural din silang makapagpanganak ng ilang kakaibang pag-iral. Malamang ikaw ang pinakatalentadong tao sa panahong ito. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon, papatayin mo ba ako at papatayin ang pag-asa ng sangkatauhan? Umiling si Nine Origin at sinabing, natural na hindi mo kailangang patayin ka. Kailangan namin ang kapangyarihan ng banal na anak. Pero kaya kitang supulan magpakailanman. Matapos nating supulan ang mundo ng langit, maaari ka pa ring makipag-ugnayan muli sa banal na anak. Bahagyang malamig ang tingin ni Mateo. Nakatutok ang espada kay Nine Origin, sabay ngiti, ganoon ba? Nasabi ko na yan dati. Gusto mo bang ilayo si Megan? Lakarin mo ang bangkay ko. Tumawa si Nine Origin nang may pag-aalinlangan at sinabing, kalimutan mo na naisa ka ng palaso sa dulo ng paglipad nito. Kahit nasa tugatog ka pa lang, ikaw na ba ang katapat ko? Maaaring hindi mo pa alam ang pagkakakilanlan ko. Isa ako sa 9 na elder ng deep lineage ng divine race. Kung kalkulahin ayon sa cultivation realm, dapat ay katumbas ako ng iyong 8th firmament heavenly emperor. Gayunpaman, ang iyong 8th firmament heavenly emperors. Huho! Tumawa ng mahina si 9th firmament, halatang minamaliit niya ang lakas ng mga 8th firmament heavenly emperor. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Megan, at halata sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Hindi niya talaga alam noong una ang pagkakahati ng kaharian ni Nine Origin. Pero nang marinig niya ito, alam niyang wala ng pag-asa si Mateo. Tungkol sa pagmamataas ni Nine Origin, hindi ito pinagdudahan ni Mateo. Kung iisipin ang lakas ni Shin, ang kanyang kaharian ay halos katumbas ng isang 4th firmament Empyrean. Pero sapat na ang lakas ni Shin para agad na mapatay ang mga 4th firmament Empyrean. Ganito kalakas ang banal na lahi. Umikot ang espada ni Mateo na may buto, unti-unting lumakad papunta sa Nine Origin. Malamig niyang sinabi, ang dami mo talagang kalokohan. Paano kung isa ka sa 8th firmament heavenly emperor? Paano kung isa ka sa 9 na elder ng profound lineage? Kahit na ikaw ang daw ancestor na nasa langit, bakit ako, Mateo, matatakot sa laban? Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumahimik na parang mga sikada sa taglamig. Ang kayabangan ng lalaking ito ay talagang mas malaki pa kaysa sa langit. Naningkit ang dalawang mata ni Nine Origin, unti-unting nawawala ang kahangahangang aura sa kanyang katawan. Ang nakapangangilabot na kapangyarihan ay nagparamdam sa lahat ng naruroon na parang nasasakal. Kahit na nakahiwalay sa napakalayong lugar, ang mga halimaw na nasa bangin ay pinipilit hanggang sa sila ay nakahiga sa lupa at nakayuko, hindi man lang makagalaw kahit isang kalamnan. Lalo na ang Mateo sa harap ng Nine Origin. Dahan daw ang naglakad si Mateo papunta sa Nine Origin. Napakahirap ng bawat hakbang na gagawin niya. Parang isang spring na nasiksik ng husto, hindi na niya kayang humakbang pa. Tumingin si Nine Origin kay Mateo at sinabing may magaan na ngiti, sa ilalim ng aking pressure, kaya mo pa ring tumayo, napakahusay mo na. Nakakalungkot lang na. Man! Nagbago ang ekspresyon ni Nine Origin, biglang naputol ang kanyang boses. Dahil natuklasan niya na umuunlad na naman si Mateo. Lalong nanlamig ang mga mata ni Mateo. Hindi mabilang na asul na linya ang lumabas sa katawan ni Mateo. Mga marka ng Dao iyon. 2,197. Ang mga mata ni Mateo ay tuluyan ng naging kulay abu-puti. Tila naging eskultura ng yelo ang buong katawan niya, na nagpapakita ng napakalamig na aura mula ulo hanggang paa. Hindi naman sa nag-cultivate siya ng Ice Attribute Cultivation Method, kundi dahil nawal ng emosyon ang buong pagkatao niya. Habang ang distansya sa pagitan niya at ni Nine Origin ay papalapit din ng papalapit. Nagulat si Nine Origin nang matuklasan niya na hindi na talaga kayang pigilan ni kaunti si Mateo dahil sa kanyang pressure. Talagang ikinagugulat ko. Ang isang taong martial artist sa Empyrean Realm ay kayang magpakilos ng mga Dao Mark. Binata, talagang pinag-iba mo ang pananaw ko sa sangkatauhan. Hindi natakot si Nine Origin at sa halip ay pumuri.
Bagamat sorpresa ng sorpresa, hindi naman siya nakaramdam ng gaanong panganib mula kay Mateo. Sa kaharian ni Mateo, gaano man siya kasutil, imposibleng makasakit pa rin siya. Sa puntong ito, sigurado na siya. Bilang isang 8th Firmament Heavenly Emperor na inilagay sa buong Heavenspan world, isa rin itong lubos na makapangyarihang nilalang, isang pinakamahalagang pag-iral. Maaari nilang hamakin ang lahat. Dahan-dahang naglakad si Mateo palapit, hanggang sa makalapit siya sa 9 origin ng 100 talampakan bago tumigil ang kanyang katawan. Bahagyang ngumiti si 9 origin at sinabing, "Binata, napakagaling. Ang lakas ng loob mong humarap sa akin ay parang mas malakas ka na kaysa sa karamihan ng mga tao sa mundong ito." Anong uri ng makapangyarihang pag-iral ang 9 origin? Ang pagiging kalaban niya ay nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi ito biro, kundi matapos umabot sa isang antas ang pagkakaiba ng lakas, isang napakalaking presyon ang natural na nabuo. Kalimutan mo na si Mateo na isa lamang 3rd Firmament Empyrean, na siyang nagpapatayo sa isa taong 3rd Firmament Empyrean ng 100 talampakan sa harap ng isang 9th Firmament Empyrean, malamang matatakot siya hanggat hindi niya nababasa ang pantalon niya. Tumigil sa paghakbang ang mga paa ni Mateo, at ibinukan niya ang kanyang bibig at malamig na sinabi, "Ang makapagpapaiba ng pananaw mo ay nasa likuran pa rin." May kakaibang ngiti na sumilay sa gilid ng labi ni Mateo. Kasunod noon, ang dalawang figure ay biglang naglaho sa ere. Nanliit ang mga mata ni Shin. Agad na sumilay ang isang mapang uyam ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Para talagang dalhin si Tio 9 Origin sa maliit na mundo, isa talaga siyang bulag at pabaya na hanggal. Sabi ni Shin nang may malamig na ngiti. Ang mga halimaw na nasa abyss ay biglang nagkagulo. Hindi naman siguro matatakot ang batang ito, di ba? Kung pinindot lang ni Lord 9 Origin ang isang daliri, malamang maguguho ang maliit niyang mundo, di ba? Ang maliit na mundo ang pinakamarupok. Ang iba ay natatakot na matagpuan ng kalaban ang maliit na mundo. Ang lalaking ito pa rin ang nagkusa na dalhin si Lord 9 Origin sa loob. Kung ibang tao yun, kalimutan mo na lang, pero si Lord 9 Origin yun. Maging si Megan ay labis ding naguluhan, baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Sa maliliit na mundo nakasalalay ang pundasyon ng mga martial artist, ito ang pinagmumula ng kanilang lakas. Kasabay nito, ang maliliit na mundo rin ang pinakamarupok na lugar. Mahigpit na babantayan ng bawat martial artist ang pasukan sa maliit na mundo dahil sa takot na makapasok ng walang tigil ang kalaban. Kahit mahina sila, ayos lang. Kayang sirain ng mga makapangyarihang nilalang ang maliit na mundo sa isang iglap. Kahit hindi sila malakas, na nakikipaglaban sa isang maliit na mundo, ang pinsala sa maliit na mundo ay permanente rin. Pumatay ng 1,000 kalaban, at mawala ng 800 sarili mong kalaban. Tulad noon, isang grupo ng mga Empyrean ang biglang pumasok sa Immortal Grove World. Kahit bahagya lang silang lumaban, nagdulot ito ng matinding pinsala sa Immortal Grove World. Kung hindi dahil kay Mateo na malampasan ang rumaragasang alon sa huli, matagal na sanang naging abo ang Immortal Grove World. Dinala ni Mateo ang isang miyembro ng 8th Firmament Heavenly Emperor Divine Race sa hangganan ng 3rd Firmament Empyrean, hindi ba't naghahanap ito ng pang-aabuso? Medyo interesadong sinuri ni 9 Origin si Mateo at bahagyang ngumiti, "Ito na ba ang huling tagumpay mo? Hindi kayang tiisin ng maliit mong mundo ang isang suntok ko. Nakakadismaya talaga ang trahedyang ito." Ang mga iniisip ni 9 Origin ay pareho sa iba, hindi lamang ang huling tagumpay ni Mateo ay walang kahit kaunting epekto, kundi nagmukha itong napakatanga. Marahil ay lubos na kumpiyansa si Mateo sa kanyang maliit na mundo, ngunit anong klaseng tao ang nang-ahas na papasukin ang isang 8th Firmament Heavenly Emperor? Lalo na't siya, si 9 Origin, ay hindi isang ordinaryong 8th Firmament Heavenly Emperor. Para maging isa siya sa 9 na Elder, ang lakas ng kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa sa mga miyembro ng Divine Race na kapareho niya ng ranggo. Ano ang ipinagkakahalaga ng isang ordinaryong 8th Firmament Heavenly Emperor? Ganoon ba? Malamig na sinabi ni Mateo, na may kulay abong mga mata, ang mga salitang iyon, at biglang naglaho ang kanyang anyo. Isang bahagyang ngiti pa rin ang nakasabit sa mukha ni 9 Origin, walang pakialam sa kilos ni Mateo.
Ngunit sa sumunod na sandali, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang pumalit dito ay ang walang kapantay na kaseryosohan. Isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumukal sa kanyang puso. Iyan ang kapangyarihan ng dakilang Dao. Dao Mark. Walang oras para mag-isip ng sobra, ginamit ni Nine Origin ang lahat ng kapangyarihan ng dakilang Dao na nasa kanyang kapangyarihan at sinalubong ng suntok ni Mateo. Putok. Nagsimulang manginig ang buong mundo ng kaguluhan. Si Nine Origin ay nawasak habang lumilipad pa atras, ang kanyang banal na dagat ay dumaranas ng kaguluhan. Pagkatapos ay gumamit siya ng matinding gulat na tingin para tumitig ng mataman kay Mateo. Paano naman ngayon? Malamig na sabi ni Mateo. Naningkit ang dalawang mata ni Nine Origin, at saka lamang niya sinimulang seryosohin ang magulong mundo. Ayos lang sana kung hindi niya ito sukatin, pero nang gawin niya iyon, nanginginig ng husto ang puso niya. Ang magulong mundo ay ibang-iba sa mga mundong iyon sa kanyang pagkakaintindi. Walang kapantay na kapal ng aura ng dakilang Dao, walang kapantay na kapal ng banal na diwa ng kaguluhan, kasama ang mga marka ng Dao na pumuno sa kalangitan. Ang lahat ng pinagsama-sama ay nagpaisip sa kanya na siya ay nasa sinaunang panahong Heavenspan World. Para sa mga ordinaryong taong Empyrean, ang maliliit na mundo ay matagal nang nabuo at kayang tumanggap ng mga nabubuhay na bagay, sumipsip ng kapangyarihan ng pananampalataya, at mag-alaga ng mga kayamanan. Pero tila kakabuo pa lang ng maliit na mundo ni Mateo. Lahat ng bagay ay nasa gitna pa rin ng pagbabakuna. Bagamat ang mundong ito ay nasa yugto pa lamang ng pag-usbong, ang kapangyarihan ng Heavenly Dao na nakapaloob dito ay halos kapantay niya, ang ikasyam na elder na ito ng Divine Race. Kayang-kaya ni Mateo na gamitin ng lubusan ang kapangyarihan ng Heavenly Dao sa loob ng mundong ito para harapin ang kalaban. Tinitigan ng mabuti ni Nine Origin si Mateo at gulat na sinabi, ang lugar na ito ay ang iyong maliit na mundo. Paano naging ganito ang isang maliit na mundo? Anong uri ng paraan ng paglilinang ang iyong nililinang? Malamig na sinabi ng kulay abong mga mata na si Mateo, hindi mo na kailangang alalahanin yan. Maghanda ka ng mamatay. Nanliit ang mga mata ni Nine Origin nang marinig niya iyon at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, masyado mo ring minamaliit ang aking banal na lahi. Ang maliit mong mundo ay higit pa sa inaasahan ko. Pero ito ay napakahina pa rin. Pagkatapos ng labanang ito, ang maliit mong mundo ay babagsak. At ikaw ay magiging isang pile. Malamig na sinabi ni Mateo na may kulay abong mga mata, ano naman? Habang nagsasalita, sumuntok ulit siya. Sinalubong ni Nine Origin ang atake. Ang bawat suntok ng dalawang tao ay may taglay na walang kapantay na kapal ng aura ng dakilang Dao. Tunay na apokaliptiko ang labanang ito. Sa bawat pagbangga ng mga kamao ng dalawang tao, niyayanig nito ang magulong mundo hanggang sa ito ay mapunta sa isang kaguluhan. Nawasak ang kalawakan, gamulong ang mga banal na dagat. Sa totoo lang, bawat pag-atake ni Nine Origin ay magdudulot ng permanenteng pinsala kay Mateo. Pero wala siyang pakialam kahit kaunti. Putok. 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 Dahan-daang lumipas ang oras, hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit hindi pa rin lumalabas si Nine Origin. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ng mga halimaw na nasa kailaliman na may mali. Anong nangyayari? Maaari kayang si Lord Nine Origin ay talagang nasa isang matinding labanan sa batang iyon. Paano ito magiging posible? Ang maliit na mundo ng isang simpleng Empyrean realm ay hindi dapat makayanan ang kahit isang 10,000 bahagi ng kapangyarihan ni Lord Nine Origin. Pero ano ba talaga ang ginagawa ng 2 taong ito sa maliit na mundong ito? Hindi naman siguro sila nag-uusap, di ba? Parang pas ang gustong kumamaw sa katawan nito ang nangangati sa puso ng lahat. Gustong-gusto nilang makita ang sitwasyon sa loob ng magulong mundo. Pero si Mateo lamang ang makakapagbukas ng pasukan sa mundo ng kaguluhan. Kung hindi niya ito bubuksan, hindi talaga makakapasok ang iba. 2,178. Putok. Dahil sa nakapangangilabot na sagupaan, ang 2 tao ay parehong nalipad palabas. Nawasak ang espasyo, nagkagulo. Si Nine Origin ay may magulo na buhok, ang kanyang katawan ay puno na ng mga mantsa ng dugo, at wala na ang kanyang kagandahan at naturalidad noong una.
Tumingin siya kay Mateo at sinabi sa seryosong boses, "Baliw ka. Ipagpatuloy mo lang ang pakikipaglaban mo ng ganito, masisira ng tuluyan ang maliit mong mundo." Bagamat maaaring ganoon nga ang kaso, si Nine Origin ay labis na nabigla sa kanyang puso. Sa loob ng maliit na mundong ito, ang kanyang lakas ay walang katapusang pinipigilan, habang ang lakas ni Mateo ay walang katapusang pinapalakas. Sa magulong mundo, hindi niya kayang gamitin ang anumang enerhiyang espiritual ng langit at lupa. Ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang lakas. Pakiramdam niya ay napadpad siya sa isang nag-iisang isla. Wala man lang kahit kaunting tulong. Samantalang ang buong mundo ang pag-aari ni Mateo. Ang maliliit na mundo ng mga tao ay pawang Heavenspan World. Karaniwan, hindi mararamdaman ni Nine Origin na nakatali ang mga kamay at paa niya kapag nasa loob ng mga ito. Pero ang magulong mundo ni Mateo ay ibang-iba sa mga ordinaryong mundo. Sa oras na ito, ang magulong mundo ay puno na ng mga butas, halos gumuho na. Gula-gulanit ang damit ni Mateo mula ulo hanggang paa, may mga mantsa ng dugo sa buong katawan, at mukhang nakababahala sa nakita. Pero malamig pa rin ang mukha niya na parang wala siyang nararamdaman kahit katiting na sakit. Sa magulong mundo, kaya niya talagang kontrolin ang lahat, kahit ang oras at espasyo. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si Nine Origin. Ang mga marka ng Dao sa kanyang katawan ay parang isang matalas na sandata na kayang durugan ang lahat. Mula sa pananaw na ito, ang banal na lahi ay tunay ngang isang lahing pinapabore ng langit. Kahit na ang sarili niya lang ang maaasahan niya, napakalaki pa rin ang agwat sa pagitan nila ni Mateo. Ano na naman? Sa ilalim ng Heavenly Dao, lahat ay parang mga langgam. Dahil walang pidyaw sa harap ko, ikaw ay nararapat mamatay. Walang kahit kaunting emosyon ang kulay abong mga mata ni Mateo habang nagsasalita. Sa harap niya, ang makapangyarihang Nine Origin ay naging malalanggam na figure. Nanlamig ang tingin ni Nine Origin, at sinabi niya sa malamig na boses, "Binata, masyado kang mapang mataas. Ngayon, hahayaan kitang tingnan ang kapangyarihan ng banal na lahi." Bigla na lang sumiklab ang aura ni Nine Origin. Ang nakakatakot na kapangyarihan ay nagpayanig sa buong mundo ng kaguluhan. Nababalot ng mga marka ng Dao ang buong katawan niya. Kumalat ang isang apokaliptikong aura. Ang aura ni Divine Sunshine ay hindi karapat-dapat banggitin kung ikukumpara sa Nine Origin. Ito ang tunay na kapangyarihan, walang kapantay na kapangyarihan. Kahit sa ilalim ng malakas na pagsupil ng mundong puno ng kaguluhan, ang makapangyarihang puwersang ito ay nagpapakita pa rin ng mga palatandaan ng pagsabog sa kalawakan. Banal na lahi. Sa harap ko, Mateo, kayo'y mga langgam lamang. Marangyang ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga manggas, habang ang dalawang kamay ay gumuguhit ng bilog. Isang diagram ng Tai Chi ang bumungad sa kanya. Lumiit ang mga mata ni Nine Origin. Isang pressure na parang nakikitang tinatamaan ng isang malaking bundok ng harapan. Nanginginig ng malakas ang kanyang puso, palihim na nakahinga ng maluwag sa kung gaano siya kaswert. Masyadong mababa ang kaharian ni Mateo. Kung ang cultivation realm ni Mateo ay makakarating sa Heavenly Emperor realm, ang pagpatay kay Nine Origin ay maituturing na parang pagpatay sa isang aso sa mundong ito. Sa oras na ito, medyo nang hinayang si Nine Origin, pinagsisisihan niya na masyado siyang naging pabaya. Kung hindi dahil sa labis niyang pagmamaliit sa kalaban, dahil dinala siya ni Mateo sa mundo ng kaguluhan, hindi rin sana siya mapapahamak sa ganitong sitwasyon. Iyon nga lang, sino ang mag-aakala na ang isang simpleng Empyrean realm ay mayroon palang napakaliit na mundo na may napakalakas at napakalakas. Sa mismong sandaling ito, matagal nang nawala ang pagkamuhi ni Nine Origin kay Mateo. Ang pumalit dito ay walang kapantay na katamtaman. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang galaw ni Mateo at hindi rin niya alam kung mapipigilan niya ito o hindi. Ang welgang ito ang magtatakda ng buhay at kamatayan. Hindi rin niya kayang mag-isip ng sobra. Halos ginamit na ni Nine Origin ang lahat ng kanyang lakas. Lahat ng lakas na kaya niyang ipon sa kanyang katawan ay ibinuhos ng buo para maisigawa ang galaw na ito. Siyempre, nararamdaman din niya na ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang buong kapangyarihan ng mundo. Ito ang sagupaan sa pagitan ni na Heavenly Dao at Heavenly Dao. Paglilinis ng mundo. Walang kapantay ang dakilang Dao.
Putok. Dalawang ataking apokaliptiko ang agad na nagbanggaan. Ang nakapangangilabot na alon ng enerhiya ay bumuo ng isang nakakatakot na itim na vortex ng enerhiya, na katulad ng isang black hole. Mga tunog ng pagsabog ang maririnig sa lahat ng dako sa buong mundo ng kaguluhan. Para bang katapusan na ng mundo. Ang dalawang tao ay direktang hinayla papasok sa black hole, kung saan hindi alam ang buhay at kamatayan. Hindi ko rin alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Bumalik sa katahimikan ang lahat. Ang buong magulong mundo ay nabalot ng matinding katahimikan. 3 araw at 3 gabi na. Bakit hindi pa lumalabas si Lord Nine Origin? Hindi naman siguro talaga magiging interesado si Lord Nine Origin at nakikipag-usap sa batang iyon, di ba? Sabihin na natin, may kakayahan pa rin ang batang iyon. Marahil ay makukuha niya ang pagkilala ni Lord Nine Origin. Sa gitna ng hangganan, masiglang nag-uusap ang mga halimaw sa kailaliman. Ngunit lalong humigpit ang kapit ng mga daliri ni Megan. Bumabao na ang mga kuko niya sa kanyang laman, ngunit hindi pa rin niya ito napapansin. 3 araw at gabi na ang lumipas sa isang kisap mata. Hindi pa rin gumagalaw ang dalawang tao sa loob ng maliit na mundo ni Mateo. Wala ring nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit habang tumatagal, mas nag-aalala si Megan para sa kaligtasan ni Mateo. Ang kanyang kalaban ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa mundong ito. Lalong nagkunot ang noo ni Shin, hindi naman talaga papasok si Uncle Nine Origin para makipag-usap kay Mateo, di ba? Kahit nasabihin ang mga ganoong bagay, hindi rin ito paniniwalaan ng mga multo. Pero kaya ba talagang makipaglaban ang simpleng Empyrean Realm na si Mateo kay Uncle Nine Origin sa loob ng 3 araw at gabi? Pakiramdam ni Shin ay labis itong katawa-tawa. Kalimutan mo na si Mateo, kahit nandito ang isang 8th Firmament Heavenly Emperor, imposible ring tumagal ng lampas kalahating araw mula sa kamay ni Tio Nine Origin. Maaari kayang ang maliit na mundo ni Mateo ay talagang may kakaibang aspeto. Oo, dapat ganoon. Gumamit ng panlilin lang ang punk na iyon at nakulong si Uncle Nine Origin sa maliit na mundo. Ugong. Sa oras na ito, nang inag ang kawalan, isang figure ang biglang lumabas. Lahat ay tumingin sa dumating ng may pasulyap-sulyap. Ang taong ito ay walang buo na bahagi mula ulo hanggang paa, ang buong pagkatao niya ay parang hinugot mula sa isang lawa ng dugo, na mukhang walang kapantay na malas at nakakatakot. Parang mga patak ng tubig ang tumulo mula sa kanyang katawan. Ang kanyang aura ay labis ding magulo. Tanging lakas lamang ng Empyrean Realm ang taglay niya. Tio Nine Origin. Sigaw ni Shin na may pag-aalinlangan. Ako ito. Gumamit ang taong dugo ng sobrang tigas na boses para sumagot. Ngunit ang kanyang tingin ay matatag na nakatutok sa ibabaw ng kawalan, nang hindi man lang kumukurap. Para bang may isang sinaunang mabangis na halimaw doon. Ang lalaking ito na may bahid ng dugo ay si Nine Origin nga. Ang kasalukuyang Nine Origin ay sapilitang tinalo ang isang major realm. Napabukan ng malaki si Shin at hindi makapaniwala sa sarili niyang mga nakikita. Ang taong dugong ito ba na nasa harap niya na halos mamatay na ay ang kanyang Tio Nine Origin talaga? Si Tio Nine Origin ay isa sa 9 na elder ng Profound Lineage. Anong klaseng kamangha-manghang kapangyarihan yan? Isa yang kapangyarihang nagpayanig sa napakaraming mundo. Isa yang kapangyarihang nagpapayukod sa napakaraming lahi sa pagsamba. Ngayon, naging ganito na talaga siya. Samantalang ang kanyang kalaban ay isa lamang 3rd Firmament Empyrean. Medyo nagduda pa nga si Shin sa buhay. Bulong. Sa ibaba, lahat ng mga halimaw sa abyss ay direktang nagkagulo. Gumamit sila ng labis na gulat na mga mata upang tumingin kay Nine Origin, ang kanilang mga titig ay puno ng hindi makapaniwala. Ito. Paano ito posible? Ano ba ang nangyari sa loob ng maliit na mundong iyon? Iyan si Lord Nine Origin. Lord Nine Origin na laging matagumpay. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ba talaga ang nangyari? Imposible. Imposible talaga ito. Si Lord Nine Origin ang Diyos sa puso ko. Paano siya matatalo ng ganito? Nagdududa rito ang grupo ng mga halimaw sa abyss. Walang makapag-aakalang ang isang panig na labanan ay haantong pala sa ganitong conclusion sa huli.
2,179. Gayunpaman, ganoon nga ang katotohanan. Ang Panginoong Nine Origin, na isang kakila-kilabot na parang isang Diyos, ay nagtamo ng malubhang pinsala, at ang kanyang kaharian ay bumagsak ng husto. UTU Nine Origin, anong nangyari? Bakit ka naging ganito? Habang nagsasalita si Shin, medyo nakaramdam siya ng pagod. Masyadong malakas ang gulat na dulot ng eksenang ito sa kanya. Hahaha. Biglang humagalpak ng malakas na tawa si Tio Nine Origin at sinabing, sulit. Ang paglumpo sa batang ito, gaano man kabigat ang mga pinsalang natamo ko, sulit din. Shin, ang pagbangga sa batang ito ay ang kapalaran ng ating banal na lahi. Kung hahayaan natin siyang lumaki, malamang na magdusa ang ating banal na lahi ng isang mapinsalang kalamidad. Nanliit ang mga mata ni Shin, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Ang tinutukoy ni Nine Origin ay hindi isang individual, kundi ang buong banal na lahi. Para manggahas na umiral ang banal na lahi, natural na naihanda na nila ng perpekto ang kanilang mga sarili. Pero lahat ba ng ito ay magbabago dahil lang sa isang tao? Hindi ba't masyadong mataas ang pagtingin ni Nine Origin sa batang ito? Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. May bakas ng mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Naging ganito na si Nine Origin. Hindi pa rin ba nito maipaliwanag ang issue? Si Nine Origin ay isa sa mga elder ng Siyam na profound lineage, lahat ng maaaring umupo sa posisyong ito ay mga taong nakaranas ng maraming labanan at dinurog ang kanilang mga kapantay. Ngunit ang isang napakalakas na Ninth Elder ay talagang nasaktan ng husto. Paano ba nagawa to ni Mateo? Kahit gaano pa siya kayo aminin, naunawaan din ni Shin na ang talento ni Mateo ay talagang mas mataas kaysa sa kanya. Pero hindi niya akalain na ganoon pala kalakas ang halimaw ni Mateo. Nine Origin, anong ginawa mo kay Kuya Mateo? Nasaan? Nasaan siya? Tinitigan ni Megan si Nine Origin at sinabing may nag-aalalang tingin. Hindi siya tiningnan ni Nine Origin, nakatitig lamang sa isang lugar sa kawalan habang malamig na sinasabi, paumanhin, banal na anak. Ang iyong daw spirit physique ay tunay ngang pinakamalakas na banal na pangangatawan sa mundong ito. Ngunit ngayon, ang batang ito ay dapat mamatay. Namutla ang magandang mukha ni Megan, at agad na nawala ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Napakalinaw ng ibig sabihin ni Nine Origin, hindi pa patay si Mateo sa ngayon. Pero kailangan niyang mamatay. Sa sandaling ito, isang figure ang nahulog mula sa kawalan. Si Mateo talaga iyon. Ang kasalukuyang Mateo ay hindi rin mas mahusay kaysa kay Nine Origin. Walang kahit isang bahagi na hindi nasugatan mula itaas hanggang ibaba. Bukod pa rito, wala na siyang malay, ang buong katawan niya ay bumagsak ng walang lakas, at ang bilis ay pabilis ng pabilis. Swoosh! Halos walang pag-iisip, sumugod si Megan na parang isang palaso na nakawala sa tali. Pigilan mo siya! Sigaw ni Nine Origin. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan si Manya, tumalon at direktang pinigilan si Megan. Gaano kalakas si Manya? Diretso niyang pinigilan si Megan. Kasabay nito, tinipon ni Nine Origin ang lahat ng lakas sa kanyang katawan nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos ay hinampis niya ang isang palad patungo kay Mateo. Kuya Mateo! Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Megan sa buong nabuwag na hangganan. Ngunit hindi nagatubili kahit kaunti si Nine Origin. Ang palad na ito ay isang tiyak na pagpatay. Sa mismong sandaling ito, wala nang sino man ang makapagliligtas kay Mateo. Hahaha! Mamatay! Nang malapit ng dumapo ang palad na ito sa katawan ni Mateo, biglang sumili ang gininto ang liwanag mula sa katawan ni Mateo. Umungol. Isang higanteng gininto ang dragon ang tumalon sa kalangitan mula sa katawan ni Mateo, at nagpakawala ng isang nakakagulat at galit na ungol. Ang dagandong na ito ay nagpayanig sa buong nahiwalay na hangganan. Nang inig ang kalawakan, sunod-sunod na maliliit na bitek. Ang mga pinong bitek na ito ay hindi nagpakita ng mga senyales ng paggaling ngunit sa halip ay lalong lumaki at lumalaki ang mga bitek. Isang napakalaking kuko ng dragon ang tinapakan ang ulo ni Nine Origin. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Nine Origin, ngunit sa kasalukuyan, patapos na ang kanyang galaw at wala pa siyang kapangyarihan sa tugatog na ito.
Huli na para gustuhing tumakbo. Panginoong Nine Origin. Sa kritikal na sandali, si Manya ay umungal ng malakas, agad na sumisid sa ilalim ng kuko ng dragon at pinalipad si Nine Origin. Putok. Niyuyurakan ng higanteng dragon, nagkalat ang mga kalat sa lahat ng dako, at gumuho ang kalawakan. Ang makapangyarihang Manya ay naging abo sa ilalim ng paang ito at hindi man lang nagpakawala ng kahit isang malungkot na sigaw. Gamulong si Nine Origin sa lupa ng ilang daang beses bago tuluyang gumalaw. Masyadong matindi ang pagbabagong ito. Walang tumugon dito. Puno ng takot ang dagwang mukha ni Nine Origin sa oras na ito. Ngayon lang, kung hindi dahil kay Manya na nagsakripisyo at nagpatamba sa kanya, siya na sana ang namatay. Hindi niya inakala na sa huli, mayroon pa ring espiritu ng isang tunay na dragon na nagpoprotekta sa kanya si Mateo. Lalo na't hindi niya akalain na siya, isa sa siyam na nakatatanda ng mataas na lahi, ay muntik nang mamatay dito. Basang-basa na ng malamig na pawis ang likod ni Nine Origin. Ngunit sa pagkamatay ni Manya, walang anumang malungkot na ekspresyon ang makikita sa kanyang mga mata. Sa kanyang paningin, ang mga halimaw sa abyss ay parang isang grupo ng mga alipin. Ang mamatay para sa kanya, iyon ang karangalan ni Manya. Bigla siyang nanginig sa buong katawan, nanigas ang buong katawan niya, hindi man lang naglakas loob na gumalaw. Ang pares ng mga mata ng higanteng gininto ang dragon ay kasalukuyang nakatingin sa kanya mula sa isang mataas na lugar. Sandali, nanigas ang balahibo ni Nine Origin, hindi man lang ng ahas na huminga. Natatakot siya na kapag huminga na siya, ay yapakan siyang muli ng higanteng gininto ang dragon. Pagkatapos ng isang hininga, umikot ang buntot ng dragon, pinuprotektahan si Mateo sa gitna, at lumipad palabas ng Black Flame Cave ng may malakas na suntok. Bumagsak ang puwita ni Nine Origin sa lupa, hingal na hingal, ramdam ang saya ng pagkaligtas sa isang sakuna. Lihim na napabuntong hininga si Nine Origin dahil sa kabutihang palad, ang espiritu ng isang tunay na dragon na ito ay may kapangyarihan lamang ng isang atake. Kung hindi, mapapahamak siya ngayon. Ugong. Ang makapangyarihang espiritu ng tunay na dragon ay dumaan sa pasukan ng Black Flame Cave, dahilan para tuluyang gumuho ang dati hindi matatag na pasukan ng kuweba. Kusang naglaho ang pasukan ng Black Flame Cave. Ang espasyo ay nababasag, gumuguho, at ang mga bitek ay lalong lumalaki. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito. Hindi agad nakareact ang lahat. Gustong tumakas ni Megan, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, dahil nakita niyang tumatakas si Mateo, lubos na siyang napanatag sa kanyang puso. Kuya Mateo, mabubuhay ako ng maayos at hihintayin kita, sunduin ako pauwi. Nakangiting sabi ni Megan habang umaagos ang mga luha. Sa oras na ito, lumitaw si Nine Origin sa tabi ni Megan at sinabi ng hindi tama ang tiyempo, ang kanyang panloob na mundo ay tuluyang nawasak, ang kanyang laman na katawan ay malubhang nasugatan. Ang kanyang cultivation ay nabura na sa isang araw. Kahit na hindi siya mamatay, siya rin ay magiging paylay sa hinaharap. Banal na anak, ikaw ang miyembro ng aking banal na lahi mula pa noong siya ay isilang, ang pinakamahalagang pag-iral sa mundong ito. Sa hinaharap kapag bumalik tayo muli sa Heavenspan World at tinalo ang mga lahi ng tao, demonyo, at halimaw at bumaba sa mundo tulad ng isang soberano, iyon ang magiging tahanan mo na babalikan. Sumulyap si Megan sa kanya at ngumiti ng may paghamak. Para sa iba, ang pagguho ng kanilang maliit na mundo at ang paglinang ng kanilang pagkawala ay maaaring mga hulugan na tapos na ang kanilang buhay. Pero matatag ang paniniwala ni Megan na may araw pa rin si Mateo kung saan siya ay babangon. Kahit gaano pa kahirap ang daang ito, hindi susuko si Mateo. Kung pag-uusapan natin kung sino ang pinakanakaintindi kay Mateo sa mundong ito, siya iyon, si Megan. Siyempre, talagang nandidiri siyang magpaliwanag kay Nine Origin. Tara na. Sa oras na ito, hindi na malamelodramatiko si Megan. Sa halip, mahinahon siyang naglakad patungo sa kailaliman. Nabawi si Nine Origin, ngunit dahil matino si Megan, natural lamang na hindi rin siya magsasalita, dahan-daang sumunod. Bago umalis, tiningnan niya si Shin, intindihan ito ni Shin at tumango. Putok. Bigla, isang nakakatakot na puwersa ang ipinadala. Si Moses ay direktang pinasabog ni Shin at naging labi. Nanlamig ang magandang mukha ni Megan, at sinabi niya sa takot at galit, ikaw.
Malamig na sabi ni Shin, dahil nabubuhay siya sa mga tao habang palihim na tumutulong sa iba, nararapat lang na mamatay siya. Pagkatapos mag-usap, umalis si Shin na nakalagay ang mga kamay sa likod niya. Ang natitirang hukbo ng halimaw sa abis ay isa-isang nagtungo patungo sa abis. Ang naputol na hangganan ay patuloy na nagkawatak-watek, walang tigil na nagkapira-piraso, at sa huli ay naging isang nakapangangilabot na bagyo sa kalawakan. Ang espasyong daanan na pinaghirapan ng banal na lahi na mabuo ay nadurog ng ganoon na lamang. Bumalik na sa katahimikan ang lahat. 2,200. Humagulgol ang hangin at nanlamig ang tubig. Hindi na babalik ang matatapang na mandirigma. Ang balita tungkol kay Mateo na nagmamadaling pumasok sa Black Flame ng mag-isa para iligtas ang kanyang minamahal ay kumalat na parang apoy. Isang halimaw na tulad ni Mateo ang natural na pumukaw sa atensyon ng iba't ibang pangunahing puwersa na pumasok sa Black Flame Cave. Kaya naman, isa-isa nilang tinanong ang pinagmulan ni Mateo. Walang pader na walang bitek sa mundong ito. Matagal nang sinabi ni Mateo ang kanyang pagkakakilanlan noong pumasok siya sa Fallen Maple Bodhidharma. Natural lang na hindi ito maitago. Sa pagkakataong ito lang biglang nagising ang lahat. Lumalabas na ito ang pangalawang sage na naging sanhi ng maraming talakayan ilang taon na ang nakalilipas. Bukod sa pagkabigla, lahat ay walang katapusang nakikiramay. Isang natatanging talento ang bumagsak sa Black Flame Cave ng ganoon lang. Nakakalungkot talaga. Tuluyang gumuho ang Black Flame Cave. Naglaho ang pasukan ng kuweba. Bumalik sa dati nitong anyo ang espasyo. Muling damaloy ang Angry Nether River nang walang tigil. Alam ng lahat na malamang na namatay si Mateo sa loob. Ang tanging bagay na misteryoso ay nang gumuho ang pasilyo, isang guhit ng gininto ang liwanag ang kumislap at naglaho. Noong una, may mga taong nakahula kung ang gininto ang liwanag na ito ay may kaugnayan kay Mateo. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, wala nang nakakita kay Mateo. Ang mga pagdududa ng lahat ay unti-unting naglaho at nauwi sa wala. Dahil ang katulong ng pangalawang sage ay nasa Fallen Maple Bodhidharma pa rin. Mula noon, hindi na nakipagkita si Mateo kay Laika noon. Sa Sunset Peak, tahimik na umiyak si Laika habang sinasabi, "Young Master, lahat sila ay nagsabing patay ka na, pero hindi ako naniniwala. Kahit maglakad ako hanggang sa dulo ng mundo, mahahanap din kita." Sa isang iglap, 3 taon na rin pala. Mahigit 100,000 milya ang layo mula sa Cloud River Country, mayroong isang lugar na tinatawag na Jinning Mountain. Sumikat ang araw mula sa silangang bundok, ang papalubog na araw ay nilalampasan ang tuktok ng bundok na nagliliwanag sa isang payapang maliit na nayon. Sa loob ng nayon, may usok na namumuo mula sa bawat simenea ng kusina roon, indikasyon na may mga taong gumigising sa pagsikat ng araw. Ang mga naninirahan sa nayon ay isang grupo ng mga mortal. Isang matipunong binata ang nagsabi ng may pagkayamot, "Dumbo, pumunta ka at magsibak ng lahat ng panggatong na ito. Ang aming Chen Village ay hindi nagpapalaki ng mga taong tamad." Nakatayo sa tapat niya ang isang binata na nakasuot ng magaspang na tela, at walang anumang kutis ang mukha. Hindi nagsalita si Dumbo, tumalikod at lumapit sa tabi ng tambak ng panggatong, at nagsimulang magsibak ng panggatong. Tad Terren. Tad Terren. Tad Terren. Sunod-sunod na piraso ng puting oak ang maayos na nakalatag sa tabi ni Mateo, unti-unting tumataas ang pagkakapatong-patong. Ang matipunong binata ay may pagkamangha. Kasunod nito ay ang kalungkutan sa kanyang mukha. Madaling masunog ang puting oak at mataas ang temperatura. Isa itong mahusay na panggatong. Pero napakahirap nito. Ang pinakamalakas na mga ngaso sa nayon ay kinailangan din ng 3 hanggang 4 na indayog bago nila ito mahati. Ang pagsibak ng panggatong ay talagang mahirap na trabaho. Ang pagpapasibak sa kanya ni Ayong ng panggatong ay sadyang nagpapahirap sa kanya. Pero nahati talaga sila ng lalaking ito sa isang indayog lang. Bukod pa rito, napakakinis ng mga hiwa. Para bang nalinis na ang mga ito dati. Kakaiba. Kakaiba ito. Mukhang halos patay na ang batang ito, kaya paano siya nagkaroon ng ganito kalaking lakas? Isang batang babae ang tumakbo palapit ng galit at hinayla si Dumbo sa likuran niya, at sinigawan ng matipunong binata, "Ayong, binubuli mo na naman si Nico." Nang makita ng matipunong binata ang sitwasyon, agad siyang nag-alab sa selos.
Si Alice ang pinakamagandang babae sa nayon ng Chen, habang siya naman ang pinakamagaling na mangangaso sa nayon ng Chen. Magkaibigan sila ni Alice noong bata pa sila, parehong bata at inosente. Para silang isang inosente at dalisay na pare sa paningin ng lahat. Habang unti-unti silang lumalaki, palihim na umibig si Ayong kay Alice at itinuring ito bilang eksklusibong hiwa ng karne nito. Kasabay nito, siya rin ay napakasipag, nagsusumikap na maging ang pinakanatatanging mangangaso sa mga nayon sa paligid. Tila darating ang lahat ng tagumpay kapag nasa tamang kondisyon na. Hanggang sa lumitaw itong si Dumbo, lahat ay nabaligtad. Binuhat ni na Alice at Lolo si Dumbo sa tabi ng sapa. Nang ibalik siya, puno ng dugo si Dumbo at hindi na naiiba sa isang patay na tao. Akala ng lahat ay patay na siya. Pero sino ang mag-aakala na malakas pala siyang nakabitin doon ng isang hininga lang at hindi namatay? Mabait si Alice, inaalagaan ng husto si Dumbo araw-araw. 2 araw pa lang ang nakalipas, sa wakas ay nakakabalik na si Dumbo sa kama at nakakalakad. Pero nitong 3 araw, malinaw na napalayo ng husto si Alice kay Ayong. Natural lang na dahil iyon kay Dumbo. Nag-alab ang inggit, kaya't mahilig maghanap ng gulo si Ayong nitong mga nakaraang araw. Hindi ko siya binyo bully. Walang mga lalaking palaboy sa nayon, dahil maayos naman si Dumbo, natural lang na kailangan niyang magtrabaho, sabi ni Ayong. Sabi ni Alice, hindi pa lubusang gumagaling ang katawan niya at mahina pa rin. Hindi siya angkop magtrabaho. Isa pa, nawala lang ang mga alaala niya at hindi siya isang tanga. Bawal mo siyang tawaging tanga. Ang taong lumabas kay Nico mula sa bibig ni Alice at ang Dumbo mula sa bibig ni Ayong ay natural na si Mateo na nagtamo ng malubhang pinsala sa labanan sa Black Flame. Walang naalala ang kasalukuyang si Mateo. Kaya pinangalanan ng lolo ni Alice si Mateo bilang Nico Chen. Kaya naman, karaniwang tinatawag ni Alice si Mateo bilang Nico. Ngunit mahina ang kasalukuyang aura ni Mateo. Gumuho at naglaho ang kanyang banal na diwa, at nawala pa ang kanyang mga alaala at hindi naiiba sa isang mortal. Ang labanan sa Nine Origin, ang labanan ng 2 tao, ay nagdulot ng isang lubhang nakakatakot na energy vortex. Bumagsak ng husto ang kaharian ni Nine Origin, habang natural na nagtamo si Mateo ng mas matinding pinsala. Sa labanang iyon, halos gumuho ang diwa, enerhiya, at diwa ni Mateo. Mayroon pa ring hibla ng hibla na malayo sa kamatayan. Tumalikod si Alice at hinayla si Nico habang sinasabing, Nico, tara na. Pero hindi umalis si Mateo at nakangiting sinabi, tama ang sinabi ni Ayong. Dahil bahagi ako ng nayon, dapat akong gumawa ng kahit ano para sa nayon. Sa 3 taon na ito, inalagaan ako ng mabuti ni na Alice at Lolo, pati na rin ng lahat. Ganoon ako nakaligtas. Masama ang pakiramdam ko na nakaupo lang at walang ginagawa, naghihintay na mamatay ng ganoon. Gaya ng sinabi niya, bumalik si Mateo sa tabi ng tambak ng panggatong at nagpatuloy sa pagsibak ng panggatong. Isang indayog. Isa na namang ugoy. Ang walang kapantay na bigat ng palakol ay parang walang bigat sa kamay ni Mateo. Napabuka rin ng bibig si Alice, at tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Linaw na ilang araw palang bumangon ang lalaking ito sa kama. Kaya paano siya nagkaroon ng ganito kalaking lakas? Sa loob lamang ng wala pang 1 oras, ang panggatong na kasinlaki ng burol na iyon, lahat ay naputol ng lubusan, at maayos na nakasalansan. Natapos ni Mateo ang paghihiwa ng panggatong, lumingon siya, at nakita ang 2 taong nakanganga at nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang maguluhan habang sinasabi, anong problema ninyo? Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganito? Nalungkot si Ayong, at sinabi niya, ikaw, itong lalaking ito, hindi sana nagkunwari sa loob ng 3 taon, di ba? Tama, malamang sinadya mong magpanggap na patay para mapalapit kay Alice. Sinaman siya ni Alice ng matalim na tingin. Nang makita nila ni Lolo si Mateo, wala man lang hininga si Mateo, wala ni isang buo na bahagi mula ulo hanggang paa. Maaari bang pekay ng ganitong bagay? Pero tumingin ulit siya kay Mateo at sinabing, ito ay puting oak. Kahit na nandito si Tio Lai, ang pagputol ng mga panggatong na ito ay aabutin din ng 1 buong araw. Natapos mo ang pagputol sa loob ng 1 oras. Sa tingin mo ba ay dapat tayong magulat o hindi?
Kinamot ni Mateo ang kanyang ilong at nag-aalinlangang sinabi, "Ganoon ba? Pero sa tingin ko ay napakadaling tadterin ito. Isang mahinang indayog lang. Hindi ko rin kailangang gumamit ng masyadong lakas, at mabibiyak ito." Walang imak ang dalawang tao, ginagamit ang mga matang parang nakatingin sa isang halimaw para tingnan siya. Paano nila nalaman na ang pisikal na katawan ni Mateo ay ang perpektong ikapitong gintong katawan ng pagbabago? Kung sa kanyang kasagsagan, ipitik lang ang isang daliri at ang buong bundok Jining ay mapapantay sa lupa. Kahit na kulang siya sa vital energy ngayon, ang magsibak ng panggatong ay madali pa rin. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ingay at kaguluhan sa pasukan ng nayon. Tumaas ang kilay ni Ayong at may kaaya-ayang pagkagulat na sinabi niya, "Tay, bumalik na silang lahat." Siguradong maraming magagandang hayop ang nahuli ni tatay sa pagkakataong ito. "Alice, doll, iyan natin at tingnan natin." Hinailan ni Alice si Mateo at nakangiting sinabi, "Nico, Teren at tingnan natin." Tumanggaw si Mateo at kinaladkad papunta sa pasukan ng nayon. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."